Amazing morning team EA. Um, ayan 'no, salamat po sa lahat ng nag-plug in. Shoutout po sa mga naka-open cam, Mentor Chris Garcia na, kahit busy po sa work pero naka-plug in po. Ang ating Mother EA, Mentor Rachel, amazing morning po mens. And ang ating, magaling na host din po, Mentor Marie Chris, amazing morning. Mentor Anne Marie, amazing morning po. Mentor Jasmine, Mentor Francia, Mentor Maddie, amazing morning mga mentors. And sa lahat po ng, naka-plug in po 'no. So ayun, meron na po tayong 24 million participants. So mga mentors, alam niyo po ba kung ano ang topic natin ngayong gabi? Sino po ang excited mga mentors? So pa-type naman diyan mga mentors kung excited po kayo sa ating topic for tonight. So, itong i-share po nating, topic po 'no kasi, sobrang, siguro ano, kailangan mo din 'tong mapakinggan kasi sobrang helpful po nito mga mentors. Kasi ang ita-topic po natin, para makakatulong po ito sa inyo sa, pagbi-build ng team puwede din, sa pagbebenta gano'n. Kasi kung napapansin yung mga mentors 'no, halos everyday po kasi mayroon pa tayong production. So ano bang ginagawa ni Mentor Brian? Bakit halos araw-araw meron siyang nabebenta kahit pa isa-isang box? So ayun po mga mentors, yun po yung ating ito-topic ngayong gabi, how to set up our Facebook ads po. So mga mentors, lahat po ba ng nasa Zoom meeting na ito wala pa pong ads or meron na po? Pa-type naman po, type 1 kung wala ka pang ads mga mentor. Ayan, type Mentor Cory, wala pang Facebook ads. So, si Mentor Cory lang po ba yung hindi pa naka-Facebook ads, mga mentors? Mentor Lourdes, ayan. So, ayan mga mentors, sa mga hindi pa naka-Facebook ads, I hope tapusin po natin itong training. And I hope po na may share po ako sa inyo, no? So, ayun, let's start na po kasi mahaba-haba pa ba ito? I think. So, mag-share lang po ako ng aking screen. By the way, mga mentors, pa-type po naman po kung clear po yung aking voice and kung nakikita niyo na po yung screen ko. Ayan, clear naman. So, thank you po mga mentors sa pag-participate. So, let's start na po. Okay? So, ulitin ko lang po yung ginawang introduction ni Mentor Marie Chris, no? So, ayan po mga mentors. So, my name is Brian Sobrimonte po. From Ilocos Sur po tayo, pero ngayon po nasa Manila po kasi dito po tayo naghanap ng work. So, nung ano po kasi mga mentors, 'di ba, after natin by the way, graduate po ako ng BS Accountancy. So, after ko po kasing graduate, pumunta po ako ng Baguio para mag-review. Doon po ako nag-review ng isang taon. And after po ng review mga mentors, naghanap po ako ng work sa Baguio. And ayun, sobrang baba po ng offer sa atin 'no. Parang sa tingin ko hindi tayo mabubuhay sa mga gano'ng sahod lang. So, sabi ko sa sarili ko, sige punta ako ng Manila, doon ako makipagsapalaran. And ang isip kasi natin noon mga mentors, mas mataas talaga yung sahurin natin dito sa Manila. So, doon po ako nag-decide na mag-Manila na lang po. So, ayun po kaya po ako napadpad dito sa Manila. And ngayon po mga mentors, hindi na pala ako nakatira sa Taguig kasi nandito na po tayo sa Avita. Kasi soon po mga mentors, i-full-time na po natin yung ating negosyo. Kaya andito na po tayo sa Green Hills din po sa San Juan, malapit po sa ating office po. And next po mga mentors, i-share ko naman po yung aking work background po. So since graduate po tayo ng accountancy, is po tayong accountant by profession. Pero bago po tayo naging accountant sa ating company ngayon, nag-start din po ako sa pinakamababa sa una kong company. So nag-start po ako doon bilang accounting assistant or accounting staff. And after po niyan mga mentors, sinipagan lang po natin sa trabaho natin 'yan, and after 8 months po, na-promote naman po tayo diyan into junior accountant. And then after po niyan, nagka-pandemic po 'no. So natigil po yung work natin kaya umuwi muna ako ng Ilocos. So mga 3 months din po yata akong nasa Ilocos noon, and then, pinabalik na po tayo kasi medyo luwag na po sa Manila, so pinabalik na po tayo. And sa pagbalik ko mga mentors, isa na naman pong good news yung dumating sa atin 'no, kasi pagbalik ko po mga mentors, nilipat na po ako sa bagong, department. And ayun po, ginawa po tayong purchasing supervisor at the age of 22 mga mentors. So sa time na yun mga mentors, kaka 1 year ko pa lang po sa company, pero grabe lang 'no. Um, Pinagkatiwalaan po tayo ng ating mga boss, ginawa na po tayong head ng isang department. Sabi nga po kasi nila,
bida-bida daw po ako sa trabaho, pero in a good way naman po. Meaning lang po mga mentors, we are exceeding the expectations po sa atin ng ating mga boss. Kaya ayun po, dahil sa belief po nila, na-promote po tayo ng maaga po. And ayun, after 3 years po mga mentors sa work ko po, sa unang work ko po, lumipat po tayo ng bagong company. Kasi sabi ko, since ano na nga tayo, supervisor na tayo sa work natin, parang nasa ceiling na tayo ng ano, wala na pong career growth. Kaya sabi ko, gusto ko pang mag-explore, gusto ko pang lumipat ng ibang company, gusto ko pa pong matuto mas matuto po. So kaya po ako nag-decide na umalis na po sa una kong work after 3 years. So ngayon po mga mentors, andito po ako sa bagong kong work ngayon bilang accountant po, and naka 1 year na din po tayo sa ating work. And next naman po mga mentors, how or why did I join I Am Worldwide? So ayun, no, short ano lang po, kwento ko lang po ng mabilisan yung kung paano po ako nag-join dito sa I Am Worldwide. So ang lahat ng yan mga mentors, nag-start lang po sa isang simpleng kamustahan po. So ayun, kinamusta po tayo ng ating angel mentor, no? Nag-chat lang po sa July 10 po yan mga mentors. So ayun, kinamusta lang po tayo. Actually, alam niyo po ba mga mentors, ito, trivia lang po 'no, ang last na usap po namin ni Mentor Chris, I think 2015 po yata yun. Pero, ta's ito mentors, sino man ang 'di magugulat dito mga mentors, biglang nag-chat po yung ating, angel mentor, kinakamusta po tayo. Kaya, wala po talaga akong idea kung ano ba yung sasabihin niya ng time na yun, pero ayun, sinagot lang po natin siya. So ayun, sabi ko Ilocano kasi 'no, baka hindi maintindihan ng iba. So sabi po niya dito, "Kamusta daw po ako, kamusta yung work ko?" Sabi ko naman, "Okey lang naman po, Manong," kasi kuya po yung tawag ko kay Mentor Chris, pero si Mentor Chris po kasi tito ko talaga siya, pero kuya po yung tawag natin. So ayun, sabi ko naman, "Okey lang naman yung work ko." Tapos tinanong ko ano yung work ko, ayun. Tapos ayun, nagkatanungan lang about sa work ko po. Then sabi niya dito, siningit po niya, meron daw po siyang i-o-offer sa akin na, meron daw siyang project sa I Am Worldwide, pero hindi ko lang sure kung meron talagang project dito 'no. Pero hindi po natin alam kung ano talaga yung i-o-offer niya, pero mga mentors, sabi po kasi niya dito, dito daw puwede akong, mag-earn ng 1,000 to 10,000 per week, depende po sa aking hataw. So dahil po sa naengganyo po tayo sa extra income mga mentors, and ayun nga po, ang tagal na po nating naging empleyado, pero parang wala pa tayong, mga naipundar, wala tayong mga savings. So sabi ko, sige, baka kailangan ko na din talaga ng ano, ng extra source of income. So ayun po mga mentors, nag-oo po agad ako sa kanya diyan. Hindi ko na po 'yan pinalampas pa kasi parang sabi ko, magandang opportunity naman 'to. So ayun mga mentors, the rest is history na po, kasi diyan na po nag-start yung ating journey sa I Am Worldwide. So bale 1 month po kasi tayong nag-training mga mentors, hindi pa ako member nun, pero nag-plug-in na po ako sa mga trainings po. Halos everyday po ako naka-plug-in 'no. So for a month po, and then ayun po mga mentors, sumunod po diyan is sinama po ako ni Mentor Chris sa Fired Up event ng Team Blast, and dito po tayo na-fired up mga mentors. So ito po yung, nag-convince po sa atin na sumali sa negosyo and mag-join na po dito sa I Am Worldwide. Kasi dito mga mentors, nung kasi ako dito sa, event na 'to, ang dami ko po nakitang mga kabataan na umaakyat po ng stage 'no. Ang mga mas bata pa sa akin mga mentors, pero bakit gano'n? Ang yayaman po nila, ang laki pa ng kinikita nila, tapos yung iba pa may mga car achievers pa po. So ano bang ginagawa nila dito? Bakit sila may ganyang resulta? So yun po yung isang nag-trigger sa akin mga mentors para i-push po na maka-join dito sa business na 'to. So ayun po, August 11 nag-start na po tayo sa nagpa-member na po tayo sa I Am Worldwide. So, bakit nga ba tayo nag-join? So, number one po kasi diyan, nakita po natin na yung, barley po natin napakadami niyang health benefits. So, sabi ko, kailangan ko din ito kasi yung work po kasi natin 'no, mid-shift po kasi tayo, so 1 PM to 10 PM, and may mga times po na puyat po tayo kasi, lalo na sa month-end closing, so kailangan natin mag-extend, and dahil nga mid-shift po tayo, yung extension po natin umabot siguro ng mga 4 hours gano'n. So may mga araw pa na madaling araw na po ako natutulog. So sabi ko, ay kailangan ko ng ano, ng, nutrients, kasi 'pag, kulang tayo sa nutrients mga mentors, madali lang po tayong tubuan ng mga sakit. So sabi ko, sige, try ko na din 'tong barley na 'to, and ayun, hindi lang po para sa akin kasi mga mentors, kasi pati po yung parents ko din, binigyan ko na din ng ano, ng barley kasi nga hindi naman na po sila bumabata ng mga mentors. Yung mga parents po natin tumatanda na, so, dumadami na yung mga nararamdaman nila, kaya ayun, sinimulan na din po natin silang painumin po ng, barley. And next po diyan is yun nga yung sa life-changing opportunity naman, kagaya nga ng sabi ko mga mentors, nung pinakilala sa'kin 'tong negosyo na 'to, hindi ko na pa siya pinalampas. So, ang sabi ko na lang po dito,
Actually sabi ko pala dito kay Mentor Chris, Mentor Chris, ay ano manong Chris, turuan mo muna ako kung paano ba gawin 'yan, gano'n. Gano'n pa yung sinasabi ko sa kanya kasi, sabi ko kasi sa kanya baka hindi ko kasi ma-meet yung expectation mo. So, turuan mo muna ako bago ko 'to simulan. So, pero sabi naman niya ng mga mentors, may tiwala naman daw po siya sa atin. So, ayun po, ang ginawa na lang po natin is nakinig lang po sa kanya and nag-plug in lang po sa mga trainings po. And number 3 mga mentors, aware naman po siguro tayo na dito sa I Am Worldwide 'pag nag-join po tayo, mayroon na po tayong lifetime negosyo po 'no. So ayun po, kasi, darating yung time mga mentors, titigil na din po tayo sa pagtatrabaho and mag-focus na lang po tayo sa negosyo. So yun po yung mga nag-push sa akin para mag-join ako dito sa I Am Worldwide. And, ayan po mga mentors, by the way nag-start po ako dito gold package po 'no, pero after 2 months doing the business po nakita po natin yung potential ng, kitaan dito. So ayun po, nag-decide po tayo yung mag-upgrade na agad into platinum kasi sabi nga po dito mga mentors, 'pag mas mataas po yung, package mo, mas mataas po yung potential income mo. So ayun po mga mentors, um, nag-decide po tayo ano, without, walang paligoy-ligoy pa. So ayun, upgrade agad sabi ng mentor ko, "Mag-upgrade ka na." So ayun po, nag-upgrade po tayo agad. Ginawan po natin ng paraan para makapag-upgrade po tayo into platinum. So ayun, and ayun mga mentors, by doing I Am Worldwide din po 'no, nakabili din po tayo ng iPhone na akala po natin noon ang tingin po kasi natin dati sa iPhone, 'pag iPhone kasi 'di ba sobrang mahal, gano'n. Pero mga mentors 'pag nasa I Am Worldwide ka, hindi mo na 'yan, ano, iisiping mahal kasi maganda naman yung, negosyo mo so kayang-kaya mo na din yang bilhin mga mentors. So ayun, 'yan lang po yung aking sharing, tapos na ba tayo mga mentors? Pero sharing lang po 'yan. So let's proceed na po sa ating topic. So ano nga ba ang topic natin ngayong gabi? So ayun po mga mentors, ang topic po natin is how to set up Facebook ads. Kasi, ayun nga po 'no, madami naman siguro nakakapansin sa inyo, sobrang, halos everyday po mayroon tayong transaction. So saan ko nga ba nakukuha yung mga benta ko po na yun? So, ayun mga mentors, halos lahat po 'no, lahat po ng mga transactions ko po galing po siyang Facebook ads. Mamaya makikita niyo po kung gaano kadami po yung, nabentahan po natin 'no, at kung compared po sa warm market po natin, sobrang, halos lahat po talaga from Facebook ads po siya. So ayun, maganda po na sa lahat po ng mga naka-plugin dito mga mentors, I hope na tubusin po natin 'tong training para lahat po tayo dito matutong mag-Facebook ads. So ayun, ano nga ba ang Facebook Ads, mga mentors? So sabi dito, Facebook advertising is an advertising platform of the social network Facebook that aims to promote products and services through publications or ads of text, image, or video. So yung mga ads po natin mga mentors, pwede po siyang picture lang, pwede po siyang text lang, or pwede po siyang video lang. Pero ang ginagawa po natin mga mentors, video po, kasi yung video po natin, andun po, ginagawa po doon is ina-explain po yung ano yung binebenta natin, ano yung company po natin, and isang video na ginagamit din po natin diyan is yung mga ambassadors po natin and even yung barley queen po natin na si Miss, Maritoni Fernandez. So, ayun mga mentors, sa sobrang dinami ng, social media platforms, bakit Facebook? So, bakit nga ba mga mentors? So, eto po comparison mga mentors ng, iba-ibang social media platforms. So kung makikita niyo po diyan, Facebook lang naman po yung may pinakamadaming users po. So sabi dito, ang Facebook daw po is mayroong 2.96 billion users. So in short mga mentors, lahat po ng tao halos nasa Facebook po. Kaya dito po maganda mag-advertise. So yung advertisement po kasi mga mentors, pwede naman yun sa ibang ibang platforms. Pero dahil nga po sa mas maganda po yung, mas madami po yung users sa Facebook, mas maganda po na dito tayo mag-advertise kasi mas malaki po yung, magiging, anong tawag nito, yung magiging ano natin dito, parang magiging target po natin dito. Malaki po yung size of population sa Facebook po. So ayan. Next po tayo. So, what do I do first? So, ano nga ba yung gagawin mo muna bago ka mag-Facebook ads? So, same lang po lang nasa screen mga mentors. Siguro sa mga first time po marinig yung Facebook ads, blank space lang po, no? So, wala po tayong idea kung ano pa yung gagawin muna natin pag nag-Facebook ads po tayo. Kasi ako po kasi mga mentors, ganito po talaga ako nag-start. Meron po akong, naka-attend po tayo dati ng Facebook ads na training, pero wala lang po mga mentors, nakinig lang po tayo, nagsulat-sulat lang, pero hindi po talaga natin siya naiintindihan kasi hindi pa naman po natin siya alam gawin. So, ayan mga mentors, ituturo ko po sa inyo kung ano po ba yung, gagawin po natin bago po tayo mag-Facebook ads. So, meron po tayong 4 na gagawin po dito mga mentors. So, number 1, create a Facebook page. So, mga mentors, lahat po ba dito may Facebook page na?
Pa-type 3 naman po mga mentors kung meron na po kayong Facebook page. Ayan, Mentor Francia, Mentor Marcris, Mentor Lourdes, Mentor Maddie, may mga Facebook page na po. So bakit nga ba importante yung Facebook page natin mga mentors? Dito po kasi mga mentors, pwedeng ito po yung gamitin natin na pang-post po sa mga transactions po natin. Sabi po kasi ng top mentors natin, yung Facebook account po natin, wag po natin gawing tindahan ng barley. So um, kung gusto nating magbenta or mag-promote ng product natin, pwede po natin ilagay po dito sa Facebook page po natin. So ito po yung gamitin natin na pang-market po mga mentors. And isang reason din po mga mentors kung bakit kailangan po natin ng Facebook page, um, hindi po tayo makapag-run ng ads through yung personal profiles po natin mga mentors. So sobrang important po na meron po tayong Facebook page. So bago po ang lahat mga mentors, gawa ka na lang po muna ng Facebook page mo po. And ayun, konting ano lang po sa ating Facebook page. Um, Reminder lang po kasi meron po kasing nilabas dati na memo dito 'no. Dapat daw po yung Facebook page name po natin mga mentors, lagyan po natin ng pangalan po natin. Kagaya po ng itong page ko po 'no, nakalagay po diyan, "I am Pure Organic Barley by Brian MG." So lahat po ng page po natin mga mentors, lagyan po natin ng pangalan kasi may nilabas po dating memo diyan from company, hindi ko lang po nalagay dito 'no, pero ayun po. Take note na lang po niyan. So next po mga mentors, since Facebook page po ito, pang business mo po ito mga mentors, gawin mo naman po siyang kaaya-aya mga mentors. Mag-effort po tayo na mag-edit sa mga pwedeng pang profile picture and pang cover photo. Kagaya po ng ginawa nating cover photo po, no? So itong cover photo na ito mga mentors, madali, madali lang po yan gawin. So aralin na lang din po natin para maging kaaya-aya naman po yung mga Facebook page po natin para 'pag binisita po na yan ng ating clients, makikita po niya na ano, na totoo po tayong nagbebenta and ayun nga po, mas maganda po talaga 'pag kaaya-aya po yung makikita nila sa page po natin para maengganyo po sila bumili. So ayun lang po, next po mga mentors, next na kailangan po natin is to install Meta Business Suite. So ano naman po itong Meta Business Suite. So si Meta Business Suite po mga mentors, dito po tayo makikipag tsismisan sa mga client po natin. Dito tayo magmamarites mga mentors. Kasi yung Business Suite po natin mga mentors, one-stop shop po siya where you can manage all of your marketing and advertising activities on Facebook and Instagram. So dito mga mentors kasi sa Facebook, sa Meta Business Suite natin, halos parang Facebook lang din po siya. So pwede po tayo dito mag-create ng stories, ng reels, mag-post ng kung ano-ano, and gawa ng content, gano'n. And maganda po dito mga mentors, nakita na po natin dito kung sino po yung mga nag-message po sa ating page and 'pag may mga nag-inquire po sa ating ads, 'pag nakita nila yung ads natin, dito siya lalabas mga mentors. So in short po, dito natin kakausapin yung mga mentors o yung mga clients po natin bago po natin sila i-convert or malibat po sa ating Facebook account. So ayun, very important po ito mga mentors. So i-install niyo na po 'yan, i-screenshot na po kung ano yung itsura po ng app na ito para makapag-install na po tayo. And then next naman po, kailangan meron din po tayo nitong app na 'to, Meta Ads Manager. So ano naman po si Meta Ads Manager? So ito lang naman po yung ginagamit natin para makapag-create and para makapag-manage po yung ng ads po natin. Kung makikita niyo po yung nilagay ko diyan na picture po, yun po yung itsura ng Meta Ads Manager natin sa cellphone. So dito mga mentors, dito po tayo gagawa ng ads natin, dito natin siya i-manage, dito natin siya i-monitor and ayan po makikita niyo din po dito kung magkano na po yung total amount spent po natin, magkano na ba yung cost per messaging natin, ayan po mga mentors. So mamaya po, ipapakita po natin ulit yung ads manager kasi gagawa po tayo ng Facebook ads live na live po mamaya. So tune in lang po mga mentors. And then next po mga mentors, kailangan din po natin ng editing tools kasi 'di ba gagawa tayo ng advertisement. Mga mentors, 'di ba sa mga nanonood po diyan ng Facebook or sa YouTube po mga mentors, meron naman po kayong nakitang advertisement na super simple lang na parang text lang gano'n. 'Di ba wala po mga mentors kasi halos lahat po video po yung gamit nila and ayun po, ang labanan po dito mga mentors 'pag Facebook ads kasi
creativity. So kailangan creative po tayo, kailangan magaling po tayo mag-edit or hindi naman yung super galing, at least marunong na lang po kasi yun po kasi yung gagamitin natin na pang-market mga mentors sa ating product. So ayun, kailangan aralin po natin kung paano po mag-edit ng mga video kasi yun po yung gagamitin natin sa ating advertisement po. So ayun, ito po yung mga ginagamit ko po na pang-edit sa mga ads ko. Canva and CapCut lang naman po yan mga mentors. Free to use po siya mga mentors, pero limited po yung mga magagamit nyo pero very useful din naman. So, install nyo din po yung Canva and CapCut po para meron po tayong pang-edit po sa mga video po natin. And next po mga mentors, so pag okay na tayo sa page, meron na tayong business suite, meron na tayong ads manager, and then okay na din tayo sa editing tools. So, ano na yung next na i-prepare natin? So, next po mga mentors, bago tayo gumawa ng ads, kailangan meron na po tayong video and meron din po tayong caption po. So, ito po yung mga sample video po mga mentors. So, in-screenshot ko lang din po. Ito yung mga ginawa ko pong Facebook ads po na niran na po natin sa ating Facebook ads. So, mga mentors, 'pag ito ba nakita mo sa, feeds mo, mapapabili ka pa ba ng barley? Sa tingin mo mga mentors, 'pag ito nakita ng clients, bibili kaya siya ng barley natin? So, yes po mga mentors, ako na pong sasagot kasi video ko naman ito 'no. Opo mga mentors, nakakabenta po itong mga video na 'to kasi kung titignan niyo po mga mentors, medyo creative po yung ating pagkakagawa ng mga video, and then, andiyan kasi si Miss Maritoni nagsasalita kaya very informative din po yung mga sinasabi niya. So, madami pong nag-i-inquire sa atin and madami madami po tayong nabebentahan dito sa ating mga videos po. And then, next po sa ating caption naman, so ayan po mga mentors, di naman necessarily na super mahaba niya, ilagay niyo lang po diyan kung ano yung mga benefits po ng barley, and puwede din pong idagdag diyan yung mga, um yung itong mga FDA approved, gano'n, halal certified, supervised awarded, and certified organic. Ayan po mga mentors. And then kung meron kayong mga promo, pwede din pong ilagdag po sa caption po natin. Basta ang importante po mga mentors, ng bago tayo mag-create ng ads po natin, kailangan naka-prepare na po yung video and yung i-caption po natin. So ayun lang po mga mentors yung kailangan po natin bago tayo gumawa ng Facebook ads. So ayun, ngayon po mga mentors, ready na po ba ang lahat para gumawa ng Facebook ads? So, I think ready po ang lahat. So, wag na po nating patatagalin. So, by the way mga mentors, yung ads po natin gagawin po natin live po 'no, kasi nag-request po ako kay Mother EA po 'no, na, Mother EA, what if ano na lang po, i-live ko na lang po yung paggawa ng ads kasi 'pag i-screenshot ko po kasi siya mga mentors, sobrang dami po niya. So, sobrang dami po nating, i-screenshot at sobrang daming ilalagay sa screen. So why not gawin na lang po natin siya live na live. And ayun yung sa may mga questions po mga mentors, pakilista na lang po muna and then babalikan po natin siya after po ng, training po natin para i-discuss po siya. So ayun po, let's proceed na po mga mentors. So let's set up our Facebook ads na po. So, wait lang po 'no, mag-share lang ulit ako, stop ko lang po yung screen kasi share po ulit ako ng panibago. Punta po tayo ng web po. Eto po yun. So, ayan mga mentors. So, punta lang po tayo ng Facebook para buksan pa natin yung page po natin. So, again mga mentors, pa-take down note na lang po muna ng mga gusto niyong itanong 'no, para mamaya, sagutin po natin isa-isa. So, ayan po, pagka-open po natin ng Facebook page po natin, ito na po yung Facebook page ko pala. So, 'pag Facebook kasi mentors, ang unang mabubuksan po diyan yung profile po natin. So, i-switch lang po natin siya dito po sa right side. I-switch lang po natin sa ating Facebook page. And then ayun, next po hanapin lang po natin yung Ads Manager kasi dito po tayo gagawa ng, ads po natin. So, ayun, loading lang po yung Ads Manager po natin. So, ito po pala yung itsura ng ating Ads Manager mga mentors. So, andito na pala yung mga makikita mo. Punta ka lang dito sa my left side. So, andito po yung account overview, campaigns, ads reporting, audiences, and iba-iba pa. Iba-iba pa. And since gagawa nga tayo ng bagong ads, punta po tayo sa campaigns po. So ayan mga mentors, dito po tayo gagawa ng Facebook ads, and kung makikita niyo po mga mentors, ito po yung mga ginawa ko ng Facebook ads. Sobrang dami na po kasi tayo po kasi mga mentors, hindi po tayo nag-i-stick lang sa iisang ads lang po 'no. Um,
Pag nasa ads din po kasi kayo mga mentors, hindi po yan halimbawa 'no, productive po siya sa first week niya, then, hindi po yan forever na productive mga mentors. So maganda pa din po na mag-explore po tayo, mag-try and try din po tayo ng ibang ads po natin kasi, doon po natin mafi-figure out kung ano ba yung tamang, paano ba yung tamang pag-setup ng, magandang ads. Kagaya po ng ginawa natin 'no, so ito tignan niyo ang dami kong ginawang ads pero ngayon po iisa lang po yung, yung naka-open na ads natin and yun po kasi yung, high performing ads po natin. Ayun nakalagay po diyan kung makikita niyo sabi dito, high performing daw yung ads natin kaya yun lang po yung naka-open ngayon mga mentors. So yung iba po pinatay na po natin, ini-stop po natin kasi hindi na po sila productive po. So ayun, maggagawa po tayo ng bagong ads mga mentors, dito lang po tayo pupunta sa create, itong kulay green na ito. Click nyo lang po yan, then lalabas po ito. So bale dito mga mentors, meron po tayong 6 na campaign objective. Pero mag-focus lang po tayo sa engagement po mga mentors. Kasi ang kailangan lang naman po natin dito mga mentors is to get more messages. Kasi 'di ba kailangan natin may makausap na clients kasi sila yung bebentahan natin, sila yung o-offer natin ng product natin or even ng negosyo po. So ayan, get more messages, video views, post engagement, page likes, event responses, or community engagement. So ito po yung kakailangan natin mga mentors. May ibang mga campaign objective po pero hindi na natin siya titingnan kasi baka mas lalo po tayong baka lang po um, too much to handle na po pag binuksan po natin siya isa-isa. Dito lang po yung focus natin sa engagement po kasi ito po yung kailangan natin makapag-engage yung mga clients po natin. So continue lang po mga mentors and then dito po pipiliin lang po natin is yung manual engagement po. Kasi pag recommended settings mga mentors, si Facebook po ang gumagawa niyan and baka lang po mapagastos po tayo lalo dito kasi hindi po yan natin control. Si Facebook po yung in control pag recommended settings po. Sila po yung gagawa ng ads po natin. So dito po tayo sa manual campaign para tayo po mismo yung gagawa ng ating Facebook ads. So ayan, i-continue lang po natin. Ayan, wala lang po ng sagot. And then ayan, next po mga mentors, ito po yung itsura pag binuksan na po natin yung manual campaign po natin. So dito po, unang lalabas is sabi dito yung campaign name. So dito mga mentors, wala namang specific or required na campaign name. Lagyan mo na lang po kung ano yung gusto mo. Pero ako po mga mentors, ang nilalagay ko po, Barley Ads. Tapos kung ano po yung date po kung kailan ko siya ginawa. Kasi para alam ko po kung kailan po siya nagsimula. And para mas ma-monitor po natin siya kung ilang hour na po ba nagra-run yung Facebook natin and kung by that time na nagra-run po siya kung effective pa po ba siya. So ayun po mga mentors. So dito po sa campaign name, yan lang po yung ilalagyan natin mga mentors. Wag na po nating pansinin yung ibang nakalagay po diyan kasi baka mas lalo lang po tayong malilito 'no. Kasi ito lang naman po yung kailangan nating lagyan dito, yung campaign name lang po and then after po niyan mga mentors, mag-next na po tayo. And dito naman po is new engagement ad set daw po. So again, lagyan lang po ulit natin ng name. Pwedeng same lang din po sa nalagay natin sa campaign name, no? Barley ads na lang ulit, February 8, 2024. And then next po sa conversion, dito sa conversion location po mga mentors. So ang kailangan po natin dito mga mentors is makausap yung mga clients po natin. So i-click po natin yung messaging apps po para pag nakita yung ads natin, and then pag clinic po nila yung mga mentors, pupunta po siya doon sa business suite natin. Magpo-prompt po siya mag-start po siya ng conversation with us po. So doon po magsisimula yung conversation natin with the clients or with the clients po. And then next po, dito sa ad type, ayan po, click to message lang po yan. And then next po, dito naman sa Facebook page, double check nyo lang po mga mentors. Lumalabas kasi dito yung iba-ibang page po natin, no? And even yung Instagram and WhatsApp account ko po lumalabas siya. So dito mga mentors, i-click lang po natin dito is yung messenger po natin kung saan po, or yung Facebook page po natin, kung saan po natin gusto makausap yung client po natin. So kagaya po itong sa akin. So isa lang po kasi yung page ko mga mentors. So dito na po siya dumiretso sa aking page po. So sa Messenger, i-click lang po natin yung Messenger kasi diyan po natin kakausapin yung mga clients po natin. And then next po, performance goal, wala po tayong gagalawin dyan. Bid control, wala din po. And dito naman po tayo sa budget po natin mga mentors. So dito po mga mentors, ang nilalagay ko po is daily budget.
And nag-start po ako mga mentors, ₱60 budget lang po. Alam ko po puwede pa yata ang ₱50 dito, try lang natin. Ay hindi na po pala. Kasi meron na po akong bago, may mga ads na po kasi ako 'no. So alam ko po mga mentors puwede po mag-start dito ng ₱50 per day, pero tayo po kasi nag-start po tayo ng ₱60 per day for a week po. 1 week po natin siyang ginawa 'no, kasi nasa testing, parang nasa testing phase pa lang po tayo. So nag-test po tayo, ₱60 per day po yung budget natin for 7 week. So yung start date po natin, ayan, okey na po yan, hayaan lang po natin. Pero mga mentors kung gusto niyo po ng ano lang, may specific na time frame lang po, puwede niyo pong i-click yung end date para maglagay po kayo dito ng end date niyo. So ayan, halimbawa gusto mo lang 1 week lang po 'no, so puwede mong i-click 'yan, set and end date, and then ilagay mo lang dito, February 15 para saktong 1 week po yung ira-run po ng ads po natin. Pero 'pag, gusto mo naman na ano, wala ka namang, ayaw mo naman ng 1 week lang, gusto mo araw-araw na naka-open yung ads mo, tanggalin mo lang po yung end date niya para wala po siyang end date. And then ayun po, next po tayo. Dito naman po sa, audience controls. So, dito sa audience controls mga mentors, nakalagay po dito yung location, and meron pa pong iba diyan. So, i-click lang po natin yung more para lumabas po yung iba pang ano natin. So, dito kasi sa audience control mga mentors, ang purpose po natin dito is para ma-narrow down po natin yung audience po natin. Kasi sa Facebook po kasi mga mentors, sobrang dami pong tao, sobrang daming users po diyan. Sobrang dami po yung puwedeng makakita ng Facebook ads po natin. Pero mga mentors, hindi po kasi lahat sila kailangan yung, product natin or interested sa product natin. So, ayan mga mentors, dito po natin siya, ina-narrow down para lumit po yung audience natin, and para mas malaki po yung chance na ma-target po natin yung mga tamang tao po, yung mga bibili ng, barley po natin. So ayan, sa location po mga mentors, puwede po tayong mag-start sa Philippines, sa mga nasa Philippines po mga mentors. Ito po yung ginagawa po namin, nasa Philippines lang po kami. So i-click lang po natin yung location, edit po natin. So kung gusto mo pong, buong Pilipinas yung i-target mo, puwede mo po diyaan ilagay mga mentors, Philippines po. So bale po diyaan mga mentors, ang ita-target po ng ads po natin is buong Pilipinas po. Pero, kung gusto niyo pong ano lang, specific na area lang po, puwede din naman po, kagaya po ng ginawa ko mga mentors. So nung, mga unang-unang ano ko kasi mga mentors, nung unang-unang ads ko po, tinarget ko po is Luzon po mga mentors para mabilis lang po yung, shipment, and para malapit lang po sa atin. So ang ginawa ko po nun mga mentors, nilagay ko po lahat ng region sa buong Luzon. So nag-start po ako sa Region 1, Ilocos Region, Region 2 Cagayan Valley, um, and then, Cordillera Administrative, ayun. Yun po yung mga nilagay kong, location po. So ito mag-sample lang po tayo. So tanggalin po muna natin yung Philippines kung gusto natin mag-specific na lugar lang po or na region. So puwede mo diyan ilagay mga mentors, Ilocos Region. Ayan, hanapin niyo lang po yung may nakalagay na state kasi yun po yung, region natin, yun po yung region mga mentors. Ito po kagaya nito, Ilocos Region, ito po yung, Region 1 po natin. And then, next po Cagayan Valley naman yung Region 2 natin. Ayan, hanapin niyo lang po ulit yung state po natin. So ayan, kung gusto niyo pong ganyan mga mentors, puwedeng-puwede naman po. Pero kung gusto niyo din po ano, yung mas specific pa po, puwede din po kung gusto mo ano lang, Quezon City. Ayan, hanapin niyo lang po yung city, puwede niyo pong ilagay din 'yan, Quezon City lang po para yung ads po natin is mag-focus lang po siya sa Quezon City po. So ayun, kung gusto niyo, kayo na pong bahala mga mentors kung ano po yung gusto niyong ilagay na location. Pero ang suggestion po sa atin mga mentors is, Philippines daw po. Kasi yung, 'pag Philippines po kasi yung ads, yung barley po kasi natin mga mentors, um, buong Pilipinas po. Yung mga nangangailangan po ng barley, within Philippines po siya, hindi po siya sa specific na lugar lang po mga mentors. So kung gusto niyo pong sa mga mag-i-start pa lang, puwede niyo pong isimulan na sa Philippines lang po mga mentors. And then 'pag sa tingin niyo hindi siya effective, puwede niyo po siyang palitan naman kahit na running na yung ads po natin. Basta ayun lang po sa location, and then next po sa age naman mga mentors. So dito po mga mentors, ang nilalagay ko po dito na minimum age, 22 po, 22 years old po kasi
alam naman po natin 'pag yung mga 18 pa lang po siguro, mga nag-aaral pa lang po 'yan, mga wala pang pera, walang pambili. Kaya ang nilalagay ko po na minimum is 22 years old para sure po na nagtatrabaho na sila if ever lang po na makita nila yung ads natin, mag-i-inquire, um, sure po tayo na nagwo-work na po yung mga audience na makakakita ng ano natin, ng ads po natin. Maglagay lang ako ng location dito. And then ayun po, sa language naman po mga mentors, puwede niyo po diyan ilagay po, Filipino para sure po na yung mata-target po ng ads po natin ay mga Pinoy lang po. Lalo na 'pag ano, 'pag, sa halimbawa gusto mo ng mag-international 'no, tapos, maglalagay ka ng iba-ibang countries diyan. So, para makasiguro ka mentors na yung mata-target ng ads mo, international ay Pinoy po, lagyan mo po siya ng language, ilagay mo Filipino. Ayun, para yung makakakita lang po ng ads po natin ay mga Pilipino po. And then ayun po, next naman po tayo. So dito naman po sa Advantage Plus Audience, i-click niyo po itong switch to original audience options. Kasi dito po mga mentors, maglalagay naman po tayo ng interest, behaviors, and others po para mas lumiit pa po yung ating audience 'no. Kasi ayon sa kagaya nga ng sabi ko kanina, sobrang lawak po ng audience natin sa Facebook ads kaya kailangan po natin siyang i-narrow down, paliitin po natin yung audience po natin. So ayun, dito po tayo naman sa ano, sa demographics, interest, or behaviors. So dito mga mentors, ang tinuro lang po sa akin dito 'no, ituro ko na lang din po sa inyo. So maglagay po tayo dito ng, natural foods. Ayun, pakisulat na lang po mga mentors kung sa mga gustong sa mga wala pa pong Facebook ads. So paki-take down na lang po yung mga nilalagay namin na interest. So una na po diyan is yung natural foods. Ayan, ito po yung nasa unahan, food and drink. And then next po diyan is organic food. Ayan po, yung nasa unahan din. And then naglalagay din po kami diyan ng, health and wellness. Ayan, itong personal care. So, ang purpose kasi nito mga mentors, um, para yung ita-target po natin ng mga tao is yung mga health conscious po and yung mga naghahanap talaga ng mga natural foods, organic foods, kagaya po ng barley po natin. So, yun po yung purpose natin, bakit tayo naglalagay ng interest ng mga ganito, para ma-target po natin yung mga tao na may kailangan po ng ating product. And then next po mga mentors, nilalagay din po namin dito is engage shoppers. So ayan, engaged shoppers. So ang purpose naman po ng engaged shoppers mga mentors is para yung ma-target naman po natin ng mga tao is yung mga nag-e-engage talaga sa mga Facebook sa mga Facebook Marketplace. So yung mga kung sino yung mga bumibili sa Facebook, sila po yung mata-target po natin. And then next po na nilalagay po namin diyan is yung Facebook Access po. Ayan, hanapin lang po natin yung may Facebook Access mobile, yung meron pong Apple. Ayan po, Facebook Access, mobile, Apple, iOS devices. So ito naman po mga mentors, ang purpose naman nito, sabi po ng mga mentors natin, ilagay mo din daw po ito para yung ma-target po ng ating Facebook ads is yung mga iPhone users po kasi alam alam naman po natin 'pag iPhone users, may mga pera 'yan kaya sure na mabebentahan po natin sila. So ayun po mga mentors, 'yan po yung mga nilalagay po natin na mga interest para mas mapaliit pa po natin yung audience po natin. So, ayun kung mapapansin niyo po dito sa estimated daily results. So, nasa 1.6 to 4.6 po. So, hindi pa lang natin check kanina mga mentors no kung ilan po 'yan. Pero ayun mga mentors, bago po kasi tayo naglagay dito, mas malaki po yung reach po dito mga mentors. Pero dahil naglagay po tayo ng mga interest and inayos po natin yung targeting natin, mas lumiit po yung reach po natin. So, ang good news po diyan mga mentors, 'pag mas maliit yung reach natin, mas mataas po yung chance na makabenta po yung ating ads. Kasi yung tina-target na po ng ads natin is yung mga tao talaga na interested or may kailangan po ng ating product po. And then next naman po is sa placements po.
So dito mga mentors, i-click lang po natin yung manual placements para tayo po mismo yung maglalagay kung saan natin gusto lumabas yung Facebook ads po natin. So dito naman mga mentors, meron po tayong 18 placements in total. Pero sa amin po kasi mga mentors, ang ginagawa lang po namin, sa Facebook lang po naglalagay. And sa Facebook feeds lang po. So ayan po, i-click lang po natin yung Facebook feeds para dito lang po siya lalabas sa Facebook feeds. So sabi naman dito mga mentors, maganda po kasi na dito na lang po tayo sa Facebook feeds maglagay kasi yung mga tao naman po, lalo na po yung mga may edad na po na mga potential clients po natin, no? Mas madalas po nasa Facebook feeds lang naman po sila mga mentors. Um, Hindi naman po sila tumatambay sa mga reels, sa mga stories, or sa marketplace. Mas madalas po mga mentors, nasa Facebook feeds lang po sila. Kaya maganda po, dito na lang po natin ilagay po yung ating Facebook ads. Pero mga mentors, kung gusto nyo po talagang mag-explore pa ng mag-explore, pwede naman po kayo mag-add pa po ng placements po. Pero sa ngayon po, since nag-start pa lang po tayo, mag-start na lang din po tayo kung ano po yung tinuro sa atin. Kasi yung tinuro po kasi sa atin mga mentors, naging effective naman po siya. So, yun lang din po yung tinuturo ko sa inyo kasi effective naman po siya. Kaya ayun, sure po ako na magiging effective din po sa inyo pag na sinimulan na po natin yung Facebook ads po natin. So ayun, pag okay na po tayo dito mga mentors, mag-proceed po tayo sa next part. So konting quick wrap up lang po mga mentors. So ayan, sa conversion, click mo lang po yung messaging apps. And then add type, click the message. And then Facebook page, hanapin mo lang po yung Facebook page mo kung saan mo gusto makausap yung client mo. And then next po is yung ating budget. So nilagay po natin dito daily budget and then 60 pesos po yung budget natin. So magra-run po yung ads natin every day and 60 pesos po yung magiging budget niya. And ang magiging target po nun is ito po, nasa 1.3 to 3.8 thousand po. And then next po sa audience po natin, lagay lang po natin dito yung location, Philippines. And then yung age po, at least 22 years old para yung mga nag-work po yung matarget natin. And then sa genders po pala mga mentors, pwede naman pong all genders yan kasi lahat naman po ay gumagamit ng Barley natin. So all genders na lang po yung lalagay natin dyan. And then sa interest po mga mentors, ayan, ulit ko lang po yung mga nilagay natin. Facebook access, engage shoppers, health and wellness, natural foods, and organic food. And then next po sa placements po sa language po, nilagay ko po dito Filipino para yung matarget po natin ay mga Pinoy. And then sa placements po, manual placements po ang ginawa natin para tayo po mismo yung maglalagay. And ayun po, sabi ko nga po kanina, sa Facebook feeds na lang po muna tayo maglagay. Kasi um, para mas konti po yung target po natin. Kasi ayun nga po, mas madalas po talaga yung mga tao na sa Facebook feeds lang po sila. And para yung ads po natin, lalabas po sa mga feeds po nila. And then para makita po nila yung ads po natin. And then pag okay na po tayo dito mga mentors, next na po natin. So, dito mga mentors, ito na yung engagement ad. So, lagyan ulit natin siya ng pangalan. Ilalagay ko lang ulit yung pangalan kanina. So, Barley Ads po ulit. And yung date po today, February 8, 2024. And then, ayun po. So, next po dyan, partnership ad, wala po tayong gagawin dyan. Identity, ayan, yung Facebook page lang po ulit natin to. And then, next po, dito sa ad setup. Itong ad setup po mga mentors, dito po tayo sa create ad. Kasi gagawa tayo ng bagong ads, no? And then, i-click lang po natin yung single image or video. Kasi video po yung gagamitin natin na pang Facebook ads. Kasi yun po yung mas effective na ads. And then, tanggalin lang po natin itong si multi-advisor advertiser ads. And then, ayan, pag okay ka na dyan, next po tayo dito sa ad creative. So, dito po tayo maglalagay ng video na gagamitin natin sa ating Facebook ads. So, mag-add media lang po tayo, mag-add video. So, mag-add po tayo ng video natin. So, kailangan pala mentors, yung mga video po natin, no? Ay, by the way po, yung mga, sa mga naka-cellphone lang po, mga mentors, pasensya na po kasi iba pala yung paggawa ng ads pag Facebook, pag phone tsaka sa laptop, no? Pero halos same lang naman po siya, pero ayun, mas madami lang po talagang options pag naka-laptop po. So, sa mga cellphone po, mga mentors, siguro pwede po kayo magtanong na lang po pag para sasagutin na lang po natin kasi ibang-iba po talaga itsura niya pag Facebook, pag sa cellphone po.
So ayun po, 'pag mag-a-add po ng video, hanapin lang po natin yung video na i-upload po natin. So gamitin po natin itong isang video ko dito. So ayan, i-upload po natin. Next lang po. And ayun po, stick lang po tayo sa original. And then i-next na po natin. And ito po, tanggalin lang po natin 'tong mga 'to kasi hindi natin kailangan nitong optimization. Kasi baka mas masingilin pa tayo ni Facebook ng mas malaki diyan, kaya tanggalin po natin 'yun. Mas maganda po na tayo po yung gumagawa ng sariling ads po natin. Ima-manual lang po natin mga mentors. Huwag po tayong magtiwala sa mga ganitong pa-eksena ni Facebook ads kasi 'pag mga ganyan mga mentors, dagdag gastos lang po 'yan. Sinasabi ko po sa inyo. Hindi mo namamalayan 'no, baka yung budget mo halimbawa yung budget mo sana ₱60 per day lang. Pero 'pag naka-optimize po yung video natin mga mentors, may possibility po na ano, yung budget po natin sa isang araw madodoble po siya kasi si Facebook po yung gumagawa ng yung nagra-run po ng ads po natin, in-optimize po niya. So possible po na pinataas din po niya yung budget natin para para mas madami po yung mag-i-inquire. Pero since gusto natin manual and nakaset nga po yung budget natin, tanggalin na lang po natin yung optimization. So pag once okay na po tayo diyan mga mentors, i-done lang po natin. So eto na po yung video po natin. So, edit lang po natin mga mentors para i-check po natin ulit. So, ito, check mo lang po kung yung buong video mo ba ay kasali. So, ayan, nakasali naman po siya lahat. And then, next po sa thumbnail, mga mentors. Dito po mga mentors, pwede po tayo maglagay ng thumbnail natin. Pwedeng automatic. Si Facebook po yung pipili lang ng thumbnail natin. Or pwedeng manual din po. So, yung manual naman po is tayo po yung gagawa. So, pwedeng tayo po yung mamili sa video mismo. Or puwedeng mag-upload po tayo ng ano, halimbawa may ginawa kang thumbnail 'no. So puwedeng tayo po yung mamili kagaya po ng ginawa ko. Ito may ginawa po akong thumbnail mga mentors. So yun po yung ginagamit ko na thumbnail po. Itong thumbnail po pala mga mentors, ito po yung unang makikita ng mga clients natin 'pag lumabas yung yung ads natin sa feeds nila, tapos hindi pa nila pini-play yung video, ito muna yung makikita nila. And then once na i-play na po yung video natin, mag-i-play na po yung video natin, mawawala po yung thumbnail natin. And then ayan po, next po dito meron din po ditong option for captions. So kung super sipag ka naman mga mentors, pwede ka po mag-add dito ng ano ng caption mo. Pero hindi naman po siya necessarily required. Option lang po. Pwede kang maglagay ng captions diyan. Pero I suggest wag na lang muna nating lalagyan kasi yung video naman po natin ay clear and Tagalog din naman halos lahat yung video natin. Naiintindihan naman po siya ng ating audience kaya wag na po tayong maglagay ng captions kung time consuming naman po siya. So ayun, 'pag okay na po tayo diyan, save lang po natin. And ayun, okay na po yung video natin mga mentors. So next po na gagawin natin diyan mga mentors, maglalagay naman na po tayo dito ng caption po natin. So dito, dito natin ilalagay yung ating caption po mga mentors. So ito, kagaya ng pinakita ko kanina dun sa PowerPoint, kailangan meron ka na pong naka-prepare na caption 'no, para i-paste na lang po natin dito. So dito lagay ko na lang po, halimbawa ito po yung ito na yung caption ko. Amazing Pure Organic Barley. Sample lang 'to mga mentors, huwag na po ako maglalagay ng caption kasi sobrang haba po. Amazing Pure Organic Barley from Australia. So ayun mga mentors, tips, konting ano lang po, advice lang po 'pag naglalagay po tayo ng mga caption po. Mag-iingat lang po tayo sa mga nilalagay po nating mga caption po kasi si Facebook din po mga mentors ay strict pagdating sa mga ganito. So baka 'pag meron tayong ma-violate, possible po na ma-restrict po yung Facebook page po natin and worse po, baka pati yung Facebook account po natin ay ma-restrict permanently po. So ayun, ingat-ingat lang po tayo sa paglalagay ng mga caption. So if may time po tayo mga mentors, pwede po nating basahin yung policy ni Facebook or ni Meta para sa Facebook advertisement. So one time po mga mentors, meron na po i-share ko na lang din po, meron po kasi ako na-encounter dati, naglagay po ako ng caption, nilagay ko nung ginamit ko yung video ni Robin Padilla. So nakalagay po dun mga mentors sa caption ko,
ito po yung sabi ko doon, ito yung barley ni Senator Robin Padilla. So ayun mga mentors, na-reject po yung ads po natin kasi bawal po pala maglagay ng anything na relate po sa politics. So ayun po mga mentors, agad-agad po natin inedit yung caption po natin. Tinanggal po natin yung pangalan ni Robin Padilla para wala pong anything na relate po sa politics kasi ayaw po yun ni Facebook. I-reject po niya yung ads mo po. And next din po mga isang pa pong mga mentors, wag din po tayong magke-claim dito mentors na yung gamot na yung barley po natin ay nakakagamot ng mga sakit, ng lahat ng sakit. Kasi nga 'di ba yung barley kasi natin mga mentors, 'di ba naman po aware naman po siguro ang lahat na hindi po ito gamot, isa lamang po itong food supplement. So wala po siyang therapeutic claims. So ang pwede po natin ilagay dito siguro mga mentors, nakakatulong po sa madaming karamdaman. Wag po natin i-claim na gamot po siya kasi, um, ire-reject po 'yan ni Facebook ads ay ni Facebook or ni Meta po. So ayun, 'pag okey na po tayo sa ating description or sa ating, caption, maglagay naman po tayo dito ng headline. So sa headline po mga mentors, so dito po lalabas po 'yan dito sa ano, sa baba ng video natin, sa bottom left po mga mentors. So maglagay po tayo halimbawa meron kang, puwedeng ilagay mo diyan, "Barley from Australia." Ayan, kung mapapansin niyo mga mentors, lalabas po siya dito sa left portion, bottom left portion po. Ayan, nawala. Pero dito po yung lalabas or puwedeng ilagay mo din dito mga mentors kung mayroon ka pong, promo. Sabihin diyan limited promo, ayun. Tapos ako po mga mentors, ang nilalagay ko po kasi dito, free shipping nationwide mga mentors. Kasi alam naman po natin yung mga clients po natin, kung saan po yung may free shipping, do'n po sila bumibili. Kaya ayun po, dito pa lang po sa, ads ko mga mentors, nilalagay ko na po talaga na yung sa akin po, free shipping po siya nationwide and kahit isang box lang po 'yan, pinapa-free shipping po natin. Kasi yun po yung mga, halos lahat po kasi ng mga bumibili, yun po yung gusto nila, free shipping po. So ayun po, next po sa description naman, ito naman po yung lalabas po sa tuktok po ng, ads po natin 'no. So puwedeng ilagay mo diyan, ikaw na din ang bahala. Puwede mo diyan ilagay, pure organic barley ulit, pure organic barley from Australia. So ayan mga mentors, ito naman po lalabas po 'yan dun sa pinakataas po pero hindi lang po siya lumalabas dito sa preview po natin 'no, pero gano'n po siya mga mentors. Dapat iyang pure or iyang description po natin, dito dapat siya lalabas sa pinakataas po ng caption po natin. And then ayun po, next po, 'pag okey na po tayo sa, headline, okey na din po tayo sa caption, and okey na din po tayo sa description, and then malapit na po tayong matapos mga mentors. So ayun, next po natin diyan mga mentors, sa call to action po pala, ilagay po natin dito yung send message para 'pag nakita ni client yung ads po natin, i-click po nila yung send message and then para ma-convert po sila dun sa message po sa business suite po natin, yung kaninang pinakita ko 'no, kung saan po natin kinakausap yung mga client. So 'pag nag-inquire po sila mga mentors, doon po lalabas yung mga chat po nila. So doon po natin sila kakausapin, doon po natin sasagutin yung mga tanong po nila. And ayun po mga mentors, 'pag okey na po kayo diyan, meron lang po akong, konting tip dito mga mentors. So dito po, puwede po tayo dito maglagay ng, automated replies. So click niyo lang po yung dito po sa pinakababa, sa start conversations, puwede niyo pong i-edit 'yun. Dito kasi mga mentors 'pag once kasi na lumabas yung, Facebook ads po natin ta's pinindot siya ng client, ang unang makikita lang po nila diyan is yung greetings lang po natin. Ito halimbawa nito, "Hi Brian, your health is our priority. How can we support your wellness journey?" So ganyan lang po yung unang makikita nila na 'pag ano, 'pag pinindot po nila yung ads po natin. Pero ayun mga mentors, puwede po natin yang dagdagan. So puwede po tayong maglagay po diyan ng automated replies. So i-click lang po natin yung edit para makapag-add po tayo. So ayan po dito po mga mentors, puwede mong i-edit yung greetings mo kanina. So ayan, sabi ko, "Hi daw, your health is our priority. How can we support your wellness journey?" So ayan, puwede nga yung greetings mo. Ito po, example lang po, kung makita niyo sa previous sa right part. Ito po yung lalabas mga mentors 'pag si client pinindot po yung ads po natin. Ito po yung unang makikita niya.
And ayun po dahil, maglalagay po tayo ng automated replies, maglagay po tayo dito ng ano, lagay na po natin agad dito kung ano ba yung mga common na tinatanong po ng clients po natin. So unang-una na po diyan mga mentors, how much? How much? Kasi yan po yung, unang-unang gustong malaman ng mga clients po natin, mga mentors. So ikaw naman nilalagay mo dito, kung magkano yung ano natin, yung price. So dito po 'di ba, 1,000 po ang isang box. Puwedeng ilagay mo ganito, 1,000 is po isang box for non-members. 500 kapag member na. So eto mga mentors, kaya eto po yung ginagawa ko 'no, ito po yung nilalagay ko na sagot. Kasi, alam niyo po ba kung bakit? Kasi ayan mga mentors, 'pag kasi nakita nila itong price nito, 'di ba 1,000 siya 'pag non-members, and then makikita nila 500 lang kapag member ka. So maku-curious din yung mga clients mo, mga mentors, bakit bakit sobrang mura 'pag member ka, and then paano ba maging member para makamura ka? So ayun po mga mentors, diyan po mati-trigger yung next na question po ng, clients po natin. So next question po, puwede po nating ilagay diyan, how to become a member. How to become a member. So diyan na po natin ipapasok mga mentors yung mga package po natin. So puwede pong, i-discuss na po natin yung mga package natin diyan, pero mas maganda po mga mentors 'pag ganyan po na nag-i-inquire na sila about sa product, membership po, maganda po na ma-convert na po natin sila sa Facebook page, sa Facebook account po natin para doon po natin sila kakausapin, tawagan po natin sa Messenger para ma-discuss po natin yung, mga package po natin kasi interested sila sa ano, eh, na-curious sila sa mga package po natin, eh. And, mas madali po kasi mag-close mentors ng package kapag yung client po natin ay kausap po natin or ka-video call po natin. And then next po pala mga mentors diyan naman, puwede din nilagay dito mga mentors, how to order naman po kasi meron kasi dito mga clients po natin na familiar familiar na sa Barley. And then naghahanap lang po sila ng legit distributor. So ayun, 'pag nagkataon mga mentors, nakita yung Facebook ads mo tapos na-click niya yung how to order, and then meron ka na agad benta diyan mga mentors. So ayan po, ilagay lang po natin diyan, puwedeng sabihin mo pa-fill out lang po ng form para mapadala ko po agad yung order mo, via LBC or kung ano mang, courier 'yan, LBC or JNT or Lalamove. Ayan, ganyan po yung ilalagay natin. So ilagay mo lang po diyan yung name, address, landmark, contact number niya kasi kailangan po siyang tawagan din ng rider, and then kung ano po yung, order niya. So ganyan po yung mga nilalagay ko na, mga automated replies po mga mentors na meron diyan, how much, how to become a member, and how to order po. Yan po kasi mga pinakamadalas po na tinatanong po ng mga clients 'pag once na makita po yung ads po natin. So ang maganda kasi dito mga mentors, excuse po, 'pag meron po tayong automated replies, kahit na tulog po tayo mga mentors or kahit na hindi po natin nakita yung message nila agad, ang maganda po dito nasasagot po agad yung tanong nila kung magkano yung barley natin, magkano yung, paano mag-member, and paano mag-order. And then dito po mga mentors, puwede din po tayo dito maglagay ng ano, ng call option. Ito po pala, nasa taas din po siya. So eto po, kung makikita niyo dito, invite people to call you in Messenger. So puwede po natin 'tong i-on mga mentors. So ang purpose naman nito mga mentors, 'pag nakita po yan kasi ni client, puwede po niya yan i-click and then automatic po tatawag po yan sa inyo. Eh, 'di ba nga ano, 'pag, nag-i-inquire mas madaling mag-close 'pag kausap mo yung client. So maganda po mga mentors na, um ito pong si, invite people to call you in Messenger ay naka-on din po sa atin. Kasi ayun, alam alam niyo mga mentors kung bakit ko shine-share itong, call tsaka itong automated replies. So mamaya po kasi na ipapakita ko sa mga slides ko mamaya kung bakit, sobrang importante po ng, automated replies. Kasi one time po kasi mga mentors, nakabenta po tayo ng barley. Nakabenta po tayo dito ng barley po. Hindi pa natin nakakausap yung client natin pero nakabenta na po siya agad. Kasi nga, ayun nga po, naka-automated replies po yung ads po natin. Kaya ayun,
nakita na niya kung magkano and nakita na niya kung paano mag-order. So ayun po, ang nangyari mga mentors, nag-send na po siya ng order form. So ang gagawin mo na lang po mga mentors, i-upsell na lang siya and then i-process mo na lang po yung order niya. Kaya ayun po, yun po yung maganda kung bakit meron mas maganda po na meron po tayong automated replies po. And next naman po dito sa ano sa call naman po, sa call na itong invite people to call you. So one time naman mga mentors, meron tumawag sa akin isang client. So alam niyo bang sabi niya sa akin? Sobrang dami na daw po niya nakitang, mga ads about barley, pero yung ads ko lang daw po yung nakita niya na merong call option. So ayun po mga mentors, dahil nakita niya na puwede po tayong matawagan agad, tumawag na po siya and doon po natin siya, nabentahan and ang maganda po diyan mga mentors, package po yung in-avail niya. Kaya ayun, sobrang, helpful din po ng mga ito mga pinapakita ko sa inyo mga mentors. Kaya maganda po 'pag gumawa kayo ng ads, maglagay po kayo ng automated replies and itong call option po para mabilis po makabenta po. So ayan mga mentors, 'pag okey na po kayo dun sa automated replies and sa call option, i-save niyo lang po 'yan. And ayun po mga mentors, yun na po yata yung last natin. Yes po, yun na po yung last po natin. So 'pag okey na po tayo sa lahat, okey na tayo sa, targeting natin, sa interest, sa location, um sa Facebook video natin, sa caption and sa lahat-lahat 'pag once okey na po yung lahat mga mentors, i-ki-click na po natin ngayon yung publish po. Pero itong ginawa ko mga mentors hindi ko na po siya ipa-publish kasi meron na po tayong ads 'no, baka mag-agawan pa sila sa budget, baka maubos pa tayo ng budget. So basta 'pag once okey na po yun mga mentors, next step po diyan is yung publish na po. So ayun, balik po tayo sa ano. Or sige, quick recap lang din po mga mentors. So dito po sa pangatlong, part po mga mentors, take note niyo lang po, ito po yung kailangan nating lagyan, yung ad name, yung Facebook page, yung ad setup natin which is create ad, and yung format po natin, single image or video. And then sa ad creative, dito tayo maglalagay ng video, dito tayo mag-upload ng video. And then, next po is yung primary text natin. Ito po yung caption natin. And then yung headline po, yung lalabas po sa ads po natin, yung nasa bottom, ito po, sa bottom left. And then yung next po yung description naman is yung lumalabas na pinakatuktok po, yung nasa taas po yan ng caption natin. And then yung call to action natin, send to message, para sa messenger po sila dumiretso. And yung sa pagsagot po natin sa automated replies po. So ayun lang po mga mentors. So all set na po yung ating Facebook ads. So pag once okay na po tayo sa lahat, last na po yung i-publish po natin. So okay po ba mga mentors? So ayun, pag once okay na po diyan, publish lang po. So ngayon po mga mentors, mag-check lang po tayo ng isang ads po na ginawa na po natin before para makita niyo po yung actual po na itsura po niya. Paano ba 'to tanggalin? Ayan, itabi ko lang po yung mukha ko 'no. So mag-open po tayo ng isang ads na ginawa ko na before. Ayan, para ma-check lang po natin kung ano yung itsura niya. So eto po mga mentors, kagaya po ng sabi ko dito, ang pipindutin lang po natin dito is yung campaign name and the rest po wala na, wag na po natin galawin kasi yan na po yung, gagawin natin. Yung campaign engagement lang naman po siya. And then next po, sa pangalawang part po, ayan po yung ad set name. And then yung conversion, ayan makita niyo naka-messaging app. And then next po yung add type, click to message. And then yung Facebook page po, makikita niyo po diyan kung ano yung page na ginagamit ko sa Barley po natin. And then next po, yung budget po natin. So sa ngayon mga mentors, naka ₱100 na po yung budget ko and naka-daily pa din po siya 'no. So 'di ba dati nag-start ako 60 pero ngayon po mga mentors, naka ₱100 per day na po siya. Kasi 'pag mas mataas kasi yung budget mo nga 'pag yung budget mo mga mentors, mas mataas po yung ibibigay sa'yo ni Meta na inquiries. Kaya ayun, excuse po. Pero hindi ko po sina-suggest sa inyo mga mentors na mag-start po agad tayo sa malaki. Mag-leverage din po tayo mga mentors. Maganda po mag-start muna tayo sa mababang budget and then i-testing lang po natin yung ads po natin and then 'pag, sa tingin mo effective naman siya and well performing naman siya, dun na ba tayo mag-add ng budget para mas dumami pa po yung ano natin, yung inquiries po natin.
Ayan po. So ayan, na-start date niya, nung August pa po siya nag-start, August 31. And then yung audience ko po mga mentors, ito ba yung sinasabi ko kanina, no? So nag-start po kasi ako dati, Philippines po yung audience, pero nag-try lang po ako ng iba. So ginawa ko po siya mga mentors, naka-per region naman siya. Kaya kung makikita niyo po diyan, lahat po ng region sa Luzon, from Region 1 hanggang sa Mimaropa, hanggang sa Bicol region, nilagay po natin siya diyan. Kasi gusto ko nga po ano lang, yung mga i-target ko lang po is yung mga nasa Luzon para mas malapit po siya and para mas mabilis po yung product movement. So gano'n po yung ginawa natin mga mentors. And then yung age, sabi ko nga at least 22 po siya para sure po na working na po yung mata-target natin. And then genders po, all genders po puwedeng-puwede kasi yung barley po natin is for everyone. And then yung interest ko po mga mentors, itong tatlo lang po pala yung nilagay ko kasi binawasan ko po siya. And so far po mga mentors, um, effective naman po siya. Nagkakaroon din naman siya ng increase. So, tinuloy ko lang siya mga mentors na kahit ganyan, kahit na tatlo lang po yung interest niya. Mga sabi ko nga kanina, maganda naman po dito mag-ano ka din, mag-try and try ka din dito mga mentors kasi doon mo talaga malalaman kung paano ba or ano ba yung tamang targeting mo para sa ads mo. And then next po, sa language, pwedeng Filipino para Pinoy lang po yung matarget natin. And then sa placements po mga mentors, manual placement lang po yung ginagawa ko. And ayun nga po, sa Facebook feeds lang po ako naglalagay kung makikita niyo po dyan sa screen. And then ayun, next na po tayo sa last part po. So ayun po ulit, ad name lang po ulit yung nilalagay natin dyan. And then identity, yung Facebook page po natin kasi yun po yung gagamitin natin sa pang-ads. Then ad setup, and then yung ad creative, ayan, yung mga video natin. And then yung primary text po natin or yung caption po. And call to action. And then yung, ito po yung sinasabi ko kanina na ano, yung sa automated replies. So ayan, kung makikita niyo mga mentors, may nakalagay po ako ditong automated replies. And naka-on din po yung call button para pag nakita ni client, pwede po niya akong tawagan na agad para makausap po siya and para masagot ko agad yung inquiries niya. So ayun po mga mentors, yun lang po yung pag-set up po ng ads po natin. So I hope po mga mentors nasundan po natin, no? And I hope din po nakapag-take down notes po ang lahat kasi ang dami ko pong sinasabi dito mga mentors. So ganun lang po siya mga mentors. So pag once okay na po ang lahat, so ang lalabas naman po diyan mga mentors, wait lang po. Ay, nawala yung mukha ko. Ayan po. So pag okay na po yung lahat mga mentors, lalabas po yung ads na ginawa natin dito sa ating campaign. So ayun po, ang lalabas po diyan, pag done ka na sa ano, sa ads mo, lalabas po diyan na susunod is in review. Kasi yung ads po kasi natin mga mentors, hindi po yan agad-agad nagre-run. So nire-review po yan ni Meta or ni Facebook bago po niya i-publish. So ang unang lalabas po diyan is um, in review po siya. And then once okay na po siya mga mentors, pag approve na siya ni Meta, ang lalabas na po diyan is ito na po ang active po. So ayun lang po mga mentors. So yun lang po yung kung paano mag-setup ng ads. Pero hindi pa po tayo tapos mga mentors. Meron pa po tayong i-share po na um, additional tips po para sa inyo. So i-share ko lang po ulit yung aking slides kanina para ituloy po natin. So ayan po, ito po ulit yung ads po na ay yung PowerPoint natin kanina. So done na po tayo sa pag-setup ng Facebook ads. And then next naman po mga mentors, ayaw niya. Ayan. Next po, dito pala sa ating Facebook ads mga mentors, meron po tayo ditong tinatawag na mga save replies. So i-share ko na lang din po mga mentors kung para saan ba tong save replies. So sa save replies po kasi mga mentors, pwede po tayo dito maglagay ng yung mga ano, kasi 'di ba yung mga nagtatanong naman sa atin, yung mga nag-i-inquire, halos same lang po yung mga sinasabi nila. And sobrang dami po kasi natin kinakausap dito mga mentors, kaya maganda po na meron din po tayong save replies
para at least 'pag, halimbawa may nagtanong ng same question lang po, i-click lang po natin yung sinave natin na reply para yun na din po yung sagot natin para hindi na po tayo nag-type ng madami. Kasi 'pag ano kasi mentors, 'pag dumating kasi yung time na sobrang daming nag-i-inquire, mahihirapan po tayo sa pagsagot. Kaya maganda po meron po tayong save replies para 'pag, same lang naman po yung tatanungin mo ng isang client mo dun sa isang client mo, sagot na po natin siya agad. So ito po siya mga mentors, ito pala yung itsura ng Business Suite 'pag sa phone binuksan. So ayan, makikita mo lang po siya sa babang portion yung save replies or 'pag wala pong lumalabas, i-click niyo lang po itong apat na dot, dot, dot dito. And then hanapin niyo po yung save replies and then dito po siya lalabas. Dito niyo po makikita yung mga save replies po natin. So ayan, kagaya po ng mga pinaglalagay ko diyan 'no. Kasi ang dami ko na nakakausap sa Facebook ads ko kaya yung mga pinagse-send ko po, sine-save ko na lang para same lang po yung send ko kagaya po nitong sa promo natin, yung bagong promo natin 'no. Sinend ko lang po naman po siya doon sa lahat pa ng nakausap ko. So para hindi ko na po siya hindi ko na po siya ita-type pa o ika-copy paste para sa, um, pa 'pag kinakausap ko yung mga clients ko, nag-save replies na lang po ako mga mentors para isang click lang po, mase-send na po sa kanila kung ano yung i-send ko sa ibang clients ko. So yun po yung purpose ng ating save replies kaya maganda po, makapag-prepare na din po tayo ng mga save replies po natin. Lalo na po dun sa mga facts po natin may mga frequently asked questions po, yung how much, how to order, how to become a member, how to drink, ayun mga mentors. And then yung mga, puwedeng isagot po natin sa kanila, puwede po tayong mag-save na lang po dito sa ano, sa ating save replies. And then, next naman po mga mentors, so ito po pala yung sinasabi ko kanina na kung bakit po maganda na mag-ano, na meron po tayong, automated replies. So, ganito po kasi siya mga mentors 'no, ito i-share ko lang. So, dahil nakaano po kasi tayo, ito po yung time na meron po tayong nabentahan, hindi pa natin nakakausap yung client, pero dahil naka-automated replies po tayo, nakabenta po tayo ng isang box. So, ayan po, nag-chat lang po siya, nakita yung ads natin, nag-click lang po siya 'no. Clinic lang po yung how much. So, ayan nakita niya kung magkano yung price niya. So, ayun po then next na tinanong niya, kasi siguro ano na siya, napanood niya yung video, alam na niya yung barley, familiar na siya sa barley. So, ang gusto na lang talaga niya malaman is kung magkano and kung paano mag-order. So, ayan, clinic niya lang po yung how much and then yung how to order and automatic po mga mentors nag-reply na po yung Facebook ads po natin. And then ayan po, yung client po natin nag-ano na din, nag-order na din po siya agad. So 'di ba nakakatuwa mga mentors, hindi mo pa nakakausap yung client mo, may order na siya agad. So ang ginawa na lang po natin dito mga mentors, in-upsell na lang po natin siya. So ayan, hindi pala nasama sa ano, sa screenshot ko. Pero ayun po mga mentors, ang ginawa ko dito, in-upsell ko nga po siya. Sabi ko, mag 3 boxes na lang po siya kasi yung 3 boxes po kasi good for 1 month na po siya and ang maganda po diyan, free shipping po yung 3 boxes po natin and para meron na din po siyang stock and para tuloy-tuloy po yung pag-inom niya. Kasi itong client po kasi natin from Cebu po ata ito, from Cebu po siya 'no. So sabi ko maganda po mag 3 boxes ka na po kasi, 'pag Cebu kasi yung shipment po natin diyan nasa 4 to 5 days pa po. So 'pag 3 boxes, meron ka po diyan, stock and good for 1 month na din po siya. So yun po yung ginawa nating pang-upsell sa kanya mentors. Pero ayaw po niya. So, siguro hesitant pa po siya noong time na ito kasi first transaction po namin. Kaya ayun po mga mentors, 1 box lang daw po muna yung kukunin niya. And then pero maganda po diyan mga mentors, kinagabihan po ng, araw na 'yan, nag-message po ulit siya, dagdagan ko daw ng isa pa. So ayun, at least 'di ba mga mentors, naging dalawa po yung, order niya. So, 'di ba nakakatuwa, hindi na tayo naghirap mag-explain kung ano yung barley natin. Hindi na rin po tayo, naghirap magsagot sa mga tanong niya kasi, automated na po yung replies po natin kaya yung Facebook ads po natin mismo yung sumagot sa mga tanong niya and ayun nga po, upselling na lang po yung ginawa natin. So, ayun po. Next naman po mga mentors, eto naman po is, how to respond to clients. So dito mga mentors, mag-share lang po ako ng konting tips kung paano natin sasagutin yung mga nag-i-inquire po sa atin. So dito, meron po tayong isang client from Pangasinan. So ang una-una diyan kasi mga mentors, 'pag mga nagtatanong, una-unang itatanong kasi ng mga 'yan mga mentors, how much? So, bago natin sagutin yung how much mga mentors, maganda po na
alamin po muna natin kung ano yung background ng kausap natin, ano yung health concern nila, and ano po yung location niya. Kagaya po nitong ginawa natin, 'no? So, hindi ko muna sinagot po yung, how much yung tanong niya. So, sabi ko dito, "Amazing morning po. I am Brian, a legitimate distributor of Amazing Pure Organic Barley by Miss Mary Tony Fernandez. So, puwede po bang malaman kung ano po ang health concern and kung saan po ang location niyo po?" And then ayon po mga mentors, save replies po pala ito, nilagyan ko na din pala siya ng picture na meron po akong ID. So, importante din po ito mga mentors kasi yung mga clients po natin, naghahanap po yan ng mga legit na distributor. So, 'di ba, nakikita naman nila sa video ni Maritoni Fernandez na bibili lang daw po tayo sa legit. So, maghahanap po yan ng mga um, ID po natin as proof po na legit po tayo. And then, maganda po dyan mga mentors, share ko na lang din po ulit. Meron po kasi tayong nabentahan ulit dati na ano, isa din po siyang nag-i-inquire lang ng barley sa Facebook, and marami din po siyang nakausap na mga distributor, pero hindi pa po siya agad-agad bumili. And then, one time nung ready na po siya bumili mga mentors, sa akin po siya nag-message. Alam niyo po ang sabi niya? Sabi po niya mga mentors, "Ang dami ko ng nakausap na distributor pero ikaw lang yung naalala ko kasi yung ID ko daw po mga mentors nakaganyan 'no, nakaganyan." So tandang-tanda po niya yung mukha ko, tandang-tanda po niya yung pangalan ko, kaya ako po yung hinanap hinanap niyang mga mentors. So ayun po mga mentors, maganda po na yung, 'pag ganyan po na nagsasagot tayo sa mga client natin, i-display na po natin yung mga ID po natin, i-ganyan na po siya para makita po nila na doon pala makita nila na legit distributor po tayo. And ayun po, nakabenta po tayo doon ng 2 box po mga mentors kasi tayo daw po yung tumatak sa kanya kasi nga po may ID po tayo and nakagano'n po yung mukha po natin. So ayun, balik po tayo sa how to respond to clients. So ayan po mga mentors, sinagot po tayo ni client from Pangasinan daw po siya. So 'pag ganyan mga mentors, 'wag pa rin po natin siyang bigyan ng price, kausapin pa din po natin siya. So ayan, sabi niya taga Pangasinan. So konting kuwentuhan lang muna mga mentors, kuhanin po natin yung loob ni client para, gumaan po yung, loob nila sa atin and para mas magtiwala po sila sa atin. So dito sabi niya, taga Pangasinan daw siya. So sabi ko naman, "Ay, wow, saan po sa Pangasinan? Kasi meron po akong tita diyan sa San Nicolas. And then meron din po akong mga clients from Urdaneta, San Fabian, Bayampang." And then next po na sinabi naman diyan, ayan, sumagot ulit yung mga mentors, from Malasiki, Pangasinan naman daw po siya. So ayun po mga mentors, maganda rin po dito na alam din po natin kung saan-saan po yung mga lugar po na kung ano-ano po yung mga lugar sa Pilipinas. Kagaya po ng sinabi niya, ayan, Malasiki, Pangasinan. So dahil alam po natin na malapit yan sa Urdaneta, sabi ko, ay malapit lang po yan sa Urdaneta. Mabilis lang po yung product movements diyan. And then, ayun, sabi ko, tinanong po ulit natin, no, kasi di niya sinagot kanina yung health concern. So sabi ko ulit, by the way po, paano niyo po na-discover ang barley? Meron po ba kayong health concerns or sa family niyo po? So ayun, doon na po siya sumagot mga mentors. Diyan na po siya nag-share na meron daw po siyang bukol sa kanyang breast. And ang sabi daw po diyan ng doktor, um, ay hindi nga pala, sabi pala niya diyan, meron daw pong tinanggal na bukol sa breast niya, and then na-discover niya po yung barley and nakita po niya na maganda daw po siya para sa mga may bukol kasi nakakatunaw nga yung barley natin ng bukol or ng breast cyst. So sabi ko naman diyan, ay opo, maganda po ang barley sa katawan, madami po siyang health benefits kaya madaming sakit na po ang natulungan niya. And ito po, ni-replyan po natin siya ng isa na po ulit na save replies, mga mentors. So sabi ko diyan, maganda po na-discover niyo ang barley kasi ayun nga po, ang dami po niyang health benefits, kaya madaming sakit na po yung natulungan niya, and yung ibang clients po natin, madami na po siyang ginagawa na po siyang maintenance na lang po. So ito po mga mentors, nakopya ko lang po sa ibang mentors po natin. So, ginawa ko po mga mentors, sinave ko na lang po siya sa save replies ko para ito na lang din po yung nire-reply ko 'pag, sinagot po tayo ng, health concerns and kung paano nila na-discover yung barley. And then dito po mga mentors, meron na din po siyang naka-attach na, ibang na ano, mga konting mga testimonies po ng users natin. And dito po mga mentors, puwede din po natin siyang sundutan or dugtungan pa ng ibang testimony, lalo po 'pag meron tayong testimony na same po dun sa health condition po ng ating, client. So ayan, dahil nga po sa, um, breast cyst po yung concern ng ating client, sinend ko po diyaan yung, testimony po ng very own client ko po.
na from Pangasinan din po siya, talagang malapit lang po sa kanila, sa San Fabian po kasi yung client ko. So ayan po yung testimony ng isang client ko mga mentors. So, nag-take lang din po kasi siya ng barley and after 40 days po ng pagba-barley mga mentors, nawala daw po yung, bukol sa kanyang breast. So ayan po mga mentors, shinare ko po siya dito sa bago kong client. Shinare ko po kung ano yung ginawa ng client and shinare ko po kung gaano ka-effective po yung barley po natin. And then ayan, sabi po niya diyan, kasi sabi daw po ng doktor, kailangan na daw pong operahan yung breast niya para, hindi na umulit yung mga bukol niya. Pero tsaka pa hindi na daw siya kumalat. Pero ayun po, natakot po siguro sa operation kaya hindi po siya pumayag. Kaya sabi ko po diyan, ayan, sabi ko sa kanya, "Maganda ma'am, masubukan mo na po yung barley namin." Kasi ayun nga 'di ba, napakitaan na po natin siya ng health benefits and na-share na po natin yung mga ibang testimony ng mga clients natin and meron pa po tayong isang, very own testimony ng isang client natin kaya, doon pa lang mga mentors, makukuha na dapat yung loob nila diyan kasi, pinakitaan natin siya ng mga totoong testimonies. So ayun mga mentors, tinanong niya ulit kung magkano yung isang box. Doon na po natin siya sinagot kung magkano, ayan sabi ko sa kanya, ₱1,000 po ang isang box, ipagpalagay po natin sa isang buwan 6 boxes po ang maiinom mo. Kasi kailangan mo 'di ba 'pag mga may sakit po kasi 2 to 3 sachet yung kailangan niyang inumin. So sabi ko diyan, ipagpalagay po natin sa isang buwan 6 boxes po yung iinumin mo. So in total po ₱6,000 po yung 6 na box na 'yan. So sabi ko, ikumpara mo po kung excuse po. Sabi ko, ikumpara mo po kung ma-hospital ka or kung maoperahan ka. Kulang pa po siguro yung 50,000 diyan kasi check-up pa lang 'di ba magkano na ang inabot ng check-up, libo-libo na din po. Kaya sabi ko diyan mga mentors, kaya maganda po masubukan niyo na ang barley at masimulan niyo na po ang uminom. So ganito po dapat tayo sumagot mga mentors, hindi yung puro sagot lang po tayo ng price. So unang-una po talaga kailangan makapag-build po tayo ng rapport. Kailangan alamin po natin yung sitwasyon ng client natin para mas maganda po yung maging flow ng, usapan po natin and para nga po makuha natin yung loob niya. And then ayun po dito mga mentors, siguro namamahalan baka, since yung iba kasi namamahalan po sa ₱1,000, sinundutan din po natin ng ano, sabi ko kung gusto niyo makamura, meron po tayong mga package na puwede mong i-avail kasi 'pag nag-avail po kasi siya ng package, 'di ba magiging member na po siya, makakapag-avail po siya ng, discount. And then sabi po niya dito, hindi pa siya bumili agad mga mentors. Sabi niya, "Sabihin ko muna sa asawa ko," sabi niya. So sabi ko lang naman diyan, hindi ko na po siya kinontra, sabi ko na lang po, "Sige po, sana ma-try niyo na po agad ang barley namin. Naniniwala po kasi ako na gagaling din po kayo. Sabayan lang din natin ng prayers." Kasi 'di ba nga mga mentors, sabi nga po in everything we do, put God first po. So ayun mga mentors, kailangan iparamdam din po natin na tayo po ay, naniniwala sa nasa itaas. So kailangan po ipaalam po natin na tayo po ay may faith po mga mentors. So ayun po, after po ng usapan namin na 'yan mga mentors, finollow up ko po siya. So ayun po, ang, nangyari po mga mentors, nag-next question ulit siya, ilang araw daw po bago dumating. So ayun, sinagot lang po natin. Since Pangasinan lang po siya mga mentors, sabi ko 1 to 2 days lang po ang shipment diyan. So ayun mga mentors, naging successful naman po yung pag-uusap namin. So nag-order po siya ng isang box para i-try lang daw po muna niya. So ayan po, kaya po natin siya nabentahan po. And then ay wait lang, na-excite po yung slide po natin. So ayun mga mentors, ang share ko lang ayun po, sana mayro'n po tayong natutunan dito sa ano, sa how to respond sa clients. So unang-una po diyan is yung, paano natin sila sagutin nga. So unang-una po nga is yung sa build rapport. So kailangan mag-establish muna tayo sa kanila ng, kailangan, meron muna tayong connection with them. So alamin muna natin yung, background nila, yung health concern, yung location, mga gano'n. And mga mentors, 'wag po natin siya, agad-agad na bigyan ng price kasi 'pag once kasi na nakita nila yung price sasabihin niyan, "Ay ang mahal." Tapos hindi na magre-reply mga mentors. Sumuko na yung mga mentors kaya, sobrang dami ko na pong mga clients na dine-deadma na lang po ako 'pag, nakikita yung price natin. So yun po yung naging ano natin, parang naging learning po natin na 'pag may nag-inquire,
huwag mo munang bibigyan ng price, kausapin mo muna, makipagkuwentuhan ka muna sa kanya. So ayun mga mentors, I hope natututo po tayo sa mga, binabagsak ko. Andiyan pa po ba kayong mga mentors? So ang dami na po pala natin mga mentors, 37 million na po. So pa-type naman po diyan mga mentors, pa-type 5 naman po kung learning po ang lahat. Para naman po, alam ko po na may kausap pa po ako dito. So ayan, Mentor Marie Chris, Mentor Rachel, Mentor Francia, Mentor ayan. So thank you mga mentors sa mag-participate. So lahat naman po ay learning po 'no. So thank you so much po sa pakikinig. So ayun mga mentors, so yan lang po yung kung paano pag-setup ng ads, kung paano po ang pag-setup ng ads, and then kung paano po ang pagsagot sa mga clients natin, mga mentors. So next po mga mentors, ito na po, i-share ko na naman po sa inyo yung mga naging transactions ko na po. Kung bakit po si Mentor Brian, bakit parang everyday meron po siyang benta kahit pa isa-isang box, mga mentors. So mga mentors, ito po yung naging transactions ko po ng 2023. 2023 na lang po muna kasi surprise na lang po yung 2024 kasi hindi pa naman po tapos yung 2024 'no. So mga mentors, ito po yung naging transactions po natin for 2023. Salamat sa Facebook Ads mga mentors, nakabenta po tayo ng 80 boxes worth 80,000 pesos lang naman po mga mentors. And hindi lang po diyan mga mentors, bukod po sa retailing po natin, nakapagbenta po tayo ng package, dalawang silver and 12 copper po mga mentors. So, ang total po niyan 100,000 po mga mentors. So, salamat po sa pagfe-Facebook Ads mga mentors. Naging productive po tayo sa, I Am Worldwide kahit na pina-part-time lang po natin 'to. So, in total po mga mentors, meron po tayong 180,000 sales from 2023. So, ayun po, actually sabi kasi dati mga mentors, ang Facebook Ads po para po ito sa mga mentors po natin na matagal na dito sa negosyo. Yung mga, hindi na productive, yung mga burnout na daw po yung, warm market nila. Pero, ako kasi mga mentors, um, hindi po kasi ako nakinig, sinuway ko po yung mga mentors po natin 'no. So sabi ko, hindi po mga mentors, susubukan ko pa din mag-Facebook ads kasi lagi din naman po tayong nag-o-online. So i-maximize po natin yung, pag-o-online po natin. So ayun, nag-plug in po tayo sa mga training ng Facebook ads. And ayun po mga mentors, salamat sa Diyos, glory to God po talaga. Naging successful po yung Facebook ads po natin. Sobrang lakas po natin sa cold market. Mas, mas madami pa tayong nabentahan ng mga cold market mga mentors. 'Di ba nakakatuwa? Mas nagtiwala pa po yung mga ibang tao, yung mga hindi mo kakilala, yung mga nakilala mo lang sa Facebook po, mas nagtiwala pa sa'yo kaysa sa mga warm market mo, yung mga alam mo naman yung mga warm market mo 'di ba, mayroon pa diyan mga nambuburaot sa price kasi 'di ba, magkakilala naman daw kayo baka bigyan ng ano, ng discount. Pero mga mentors 'pag mga cold market mo walang ganyan mga mentors. Kung ano yung price natin, yun talaga yung ibibilhin nila kasi nga mga mentors, sinasabi po natin dito kasi sumusunod po tayo sa policy ni company, 'di ba? Sa price nga po, 1,000 po yung SRP po natin. So, ang tawag nito, sumusunod po tayo sa, patakaran ng company. So, yung mga clients po natin, nagtitiwala naman po sila. So, ayun, nakabenta po tayo ng, ito po yung naging production po natin. So, ayan po mga mentors, ito po yung naging, halos everyday po mga mentors meron po tayong production na meron po tayong benta kahit pa sa isang box. So ayan, makikita niyo po diyan kung saan-saan po ako nagpupunta din. Kasi yung mga mentors kasi yung mga clients ko po kasi na nasa Manila po, pinupuntahan ko po sila. So ayun mga mentors, nakapunta po ako ng Tondo, Manila sa Parola, dun sa malapit doon po sa dagat din 'no, malapit sa Navotas. Sobrang layo po nun mga mentors pero pinuntahan pa din po natin kasi sabi ko kasi mga mentors, gusto kong i-meet yung client kasi gusto kong mas magtiwala pa po sila sa atin kahit nasa Facebook lang natin nakilala. Kaya ang ginawa po natin mga mentors, yung isang client ko 'no, from Tondo, Manila, pinuntahan ko talaga mga mentors kahit sobrang layo po. Nag-angkas na lang po tayo mga mentors kasi hindi mo natin alam yung sakayan papunta doon. So nag-angkas po tayo, nag-effort po tayo para mapuntahan po yung effort. Kahit sobrang init po ng time na yun mga mentors, nag-effort po talaga ako para mapuntahan siya. So ayun, nakakatuwa naman kasi yung client ko naman po na yun, na-appreciate po tayo kasi ang layo daw po ng Tondo pero pinuntahan po natin siya. So yun po yung nakakatuwa mga mentors 'pag yung client natin napupuntahan natin mismo. So yun po yung,
kung malapit naman po yung client nating mentors, maganda po talaga na mapuntahan din po natin sila. Hindi po natin alam kasi baka yun po yung hinahanap natin na agila. Kailangan mo lang siyang, um, i-meet talaga para mas, magtiwala pa po siya sa atin. And then ayan mga mentors, yung ibang clients ko din po, from Pasay naman 'no, malapit lang po ako sa Pasay. So ayun, pinuntahan ko din po sila. Ito mga mentors, nakakatuwa naman ito kasi itong time kasi nitong mga mentors hapon, hapon po ito, itong isa po gabi po 'yan mga mentors. Alam niyo po ba, may work po ako sa mga time na 'yan. And dahil flexible naman po yung schedule natin mga mentors. So ito po, hapon po ito, pinuntahan ko po sila, nag-deliver po ako ng barley kahit na may work pa po tayo. And ayun po, dahil na-traffic po tayo na nag-deliver 'no, and then inabutan po tayo dun ng ano, meron kasi kaming, everyday na meeting sa work ko po. So ayun, naabutan po dun tayo ng ano, ng meeting. So, tinanong ako mga mentors kung nasaan daw po ako. Sabi ko na lang po, "Ay, nasa labas po, may binili lang." Mga mentors. Hindi ko pa sinabi na nag-deliver po tayo ng barley kasi ayun nga, baka po pagsabihan pa tayo na baka maano pa tayo, ano pa yung sabihin. So sabi ko na lang po, "Ay, nasa labas lang po ako, may binibili lang." Kasi dinig po kasi nila na maingay kasi ang daming sasakyan, narinig yung ano, kaya sabi ko, "May binili lang po ako saglit." Ayun po mga mentors, gano'n po kasaya gawin yung negosyo na kahit part-time ko lang po siya ginagawa, nag-e-enjoy po ako. Ito naman po, isa naman po, ito gabi na po ito, sa Pasay din po siya. So ito naman po mga mentors, dahil gabi naman po 'yan, sakto naman po, may dinner break po kasi ako, dapat 1 hour lang po 'yun, mga mentors. 1 hour lang po dapat ang dinner break ko, pero ang ginawa ko mga mentors, nag-dinner break pa ako ng 2 oras. Ako na po yung gumagawa ng sarili kong schedule. So ayun po, nag-dinner break ako ng 2 hours para lang makapag-deliver sa aking client. So ayun po, hindi na lang po natin sinabi sa work 'no, kasi ayun, flexible lang po yung schedule. So ayun, nag-deliver na lang po ako during ano naman po, dinner break naman po 'yun, nag-extend lang po tayo ng konti. And ayun po mga mentors, yung ibang transactions ko din po pala, kung makikita niyo diyan, naka-ID pa ako sa work ko kasi kahit po kasi pumapasok ako sa office mga mentors, nagdadala po talaga ako ng product kasi, hindi po kasi natin alam, baka may biglang mag-o-order po diyan, lalo po nung nag-ads na po tayo, baka biglang may message diyan, mag-order. So gusto ko kasi mga mentors, 'pag may nag-order na, mapadala ko na agad. So ayun, kahit na nasa work po tayo, nagdadala din po ako ng product. Kaya ayan, makikita niyo sa ibang transactions ko, naka-ID po ako diyan, and then nagpapadala po tayo ng mga products po. And may time din po mga mentors, sakto naman may bumili ng package. Buti na lang po yung product po natin, meron kasi akong bagong stock noon, so pinadala ko na lang dahil nasa office po ako, pinadala ko doon sa office. So nagkataon mga mentors, may nag-avail ng package, buti na lang copper naman siya. So ayun, pinadalhan ko na po siya agad um, ng 6 na box. Ito pa pala mentors yung kaninang sinabi ko sa inyo, yung, nakuha ko lang po dahil sa call button sa aking Facebook ads. Ito po yun mga mentors, alam niyo po ba, tinawagan ako niyan. So na-close deal po natin 'yan kasi nakausap ko po siya via call. And ang alam niyo ba mga mentors, hindi ko 'yan kakilala, sa Facebook ads ko lang nakausap. And nagbayad po 'yan agad mga mentors, nagbayad po siya agad ng kanyang package, hindi ko pa siya kilala 'no, sa Facebook lang po. So ayun, nagtiwala naman po siya sa atin kaagad. So ayun, pinadala na din po natin agad yung kanyang product. And then next, ayan po mga mentors, eto pa yung mga ibang transactions ko, pero hindi ko na po yan iisa-isahin kasi sobrang dami na po. Basta gusto ko lang po i-share na yung production po natin mga mentors, nagkaroon po tayo ng mga ganitong production dahil nga po sa tulong ng Facebook ads. So ayun mga mentors, I hope natuto po tayo sa aking mga binagsak po ngayong gabi. Um, as much as possible mga mentors, lalo 'pag mahina po yung ating production, i-workout na po natin yung ating Facebook ads para ayun, dagdag, production din po ito mga mentors. And ayan, ayan pa yung mga ibang, transactions po natin kasi ayun nga po, sabi ko nga po mga mentors, nag-e-enjoy na po kasi tayong ginagawa yung negosyo, kahit part-time lang po siya. So ayan, ang dami ko na ding ayan po yung mga ibang transactions natin, yung mga ibang lakad natin sa I Am Worldwide, mga ibang events po natin, ayan po. So nilagay ko lang diyan po para ano, para magmukha po talagang madami po yung production natin. Pero totoo naman po talagang madami yung production natin kasi 'di ba nga, halos everyday po na meron tayong benta kahit pa isa-isang box lang po. So ayun lang po mga mentors, joke lang, meron pa po pala, ito na, last na po ito mga mentors. Tips na lang po mga mentors para po sa mga gumagawa po ng Facebook
Para sa mga gagawa pa lang po and sa mga meron na pong Facebook ads, meron lang po akong konting tips. So, number one, ayan po yung kaninang sinabi ko na din, no claiming po mga mentors. Huwag po natin i-claim na yung barley po natin ay gamot kasi food supplement lang po talaga yung barley natin. Nakakatulong lang po siya sa mga health concerns po. So, ayun mga mentors, 'wag po tayong maglalagay ng kung ano-anong claims po kasi baka nga i-reject po tayo ni Facebook and worst nga po, baka ma-restrict po tayo, pati po yung Facebook account po natin ma-restrict na din. And ayun po, next po is no to politics naman mga mentors. Never ever mention po anything about politics kasi kagaya nga ng sabi ko, nung gumawa ako ng ads na ano, yung video kasi ni Robin Padilla yung ginamit kong ads 'no. Tapos nalagay ko kasi sa caption yung ano, sabi ko kasi, "Ito yung barley ni Senator Robin Padilla." Alam niyo po mga mentors, ni-reject po yung ads ko. So sabi ko, "Ay bakit po ni-reject?" So ayun, ni-review ko po siya, ni-review ko yung, tinignan po natin kung saan nagkaproblema and ayun nga, dun nga siya sa description po natin. So sabi doon, bawal daw po mag-mention ng anything about politics. So ayun po, ingat-ingat po tayo sa pagka-caption po natin. And next po mga mentors, build rapport first. So ayun mga mentors, sa lahat po ng nakakausap natin dito sa Facebook ads, sobrang importante nito mga mentors. Kailangan makapag-build muna tayo ng rapport bago natin sila bentahan. Kasi sabi ko nga mga mentors, pag yan pinakitaan mo agad ng price, possible mga mentors, isisin ka na lang yan. Hindi na yan magre-reply pa sa'yo kahit na ang dami-dami mong sasabihin, hindi ka na yan papansinin kasi pinakita mo na ng price, hindi ka na nakakapag-build ng rapport eh. So ayun mga mentors, maganda po, konting kwentuhan muna sa kanila. Alamin muna natin yung background nila, alamin natin yung kung ano yung health concern. Basta ayun po, sobrang importante makapag-build po tayo ng rapport. Hindi yung 'pag nag-how much, sabihin mo agad ₱1,000. Ayun, close agad. Wala tayong mapapala dun mga mentors. Hindi tayo makakabenta ta's baka sisihin niyo pa ako diyan mga mentors. Sabi ni Mentor Brian 'pag may nag-how much sabihin mo 1,000, baka ako pa yung balikan yung mga mentors. So, sobrang importante mga mentors na makapag-build rapport muna tayo. Kaya ito nilagay ko na lang siya sa tips para hindi niyo ako sisisihin mga mentors 'pag, may nag-how much ta's sinabi mo agad 1,000 ta's hindi ka na binalikan 'no. So ayan, take note lang po niyan mga mentors, build rapport lang po talaga. And next po mga mentors, end your reply with a question. So kanina po 'no, kung napansin niyo mga mentors, yung kada nagre-reply ako sa client mga mentors, sinusundan ko agad siya ng question. Kagaya nung una 'no, 'di ba sabi ko, amazing morning. I am Brian, a legit distributor of Amazing Pure Organic Barley by Tony Fernandez. So, pwede po bang malaman kung saan po ang location and kung ano po ang health concern? So, ayun po yung yun po yung ginagawa ko mga mentors 'pag may nag-i-inquire. Ito po pala, nakuha ko lang sa ibang mentor mga mens kasi ang purpose po nito mga mentors is para magtuloy-tuloy po yung ating conversation. Kasi 'pag mayro'n kang tanong mga mentors, siyempre yung client po natin mahihiya po yun na mag-scene kaya ayun sasagutin ka. So 'pag tinanong mo ano yung health concern, sasabihin is share na yung health concern and then, sasabihin niya kung dun mo malalaman kung ano yung, next na sasabihin mo sa kanya or ano yung next na itatanong mo sa kanya. So yun po yung purpose ng mga mentors. Kailangan kada sagot mo meron kang follow-up question o meron kang question sa dulo ng reply mo para yung usapan yung mga mentors magtuloy-tuloy lang po siya, hindi po siya mapuputol agad. And then ayun 'di ba sabi ko nga, 'pag tuloy-tuloy yung usapan natin, mas, nagiging, deep yung connection natin with the clients. Mas nakukuha pa natin yung loob nila, mas nakukuha pa natin yung tiwala nila sa atin po. And then next naman po mga mentors, explain naman po kung ano yung benefits ng barley. Wag yung basta benta na lang tayo ng barley tapos wag yung sabi mo lang, "Ay ito barley ni Maria Tony Fernandez, bili ka na." Ayun, 'di po puwedeng gano'n mga mentors. So kailangan, alam din po natin kung ano po yung benefits ng barley ba natin. So kailangan aralin din po natin kung ano po yung binebenta po natin mga mentors. So ayan, kasi diyan din po natin, masasagot ng maayos yung ating client 'pag halimbawa nag-share siya sa inyo, um, na ano, halimbawa nag-share po sa inyo ng ano, kanyang health condition. So dun pa lang po mga mentors, kailangan ma-explain po natin kung, ano po yung benefits ng barley kasi doon po natin masasabi sa kanya na,
kung bakit kailangan niya yung barley, kung bakit makakatulong po yung barley para sa kanyang health concern. So ayun, next po mga mentors, eto naman po realization naman po mga mentors. 'Pag nakikipag-usap tayo sa mga clients natin mentors, bigyan po natin sila ng realization. Kagaya nga kanina nung yung sa kausap kong isang client ko from Pangasinan 'no, sabi ko 1,000 po yung isang box ng barley. Tapos halimbawa isang buwan uminom ka po ng 6 na box, that's only ₱6,000 po. Um, um, Ikumpara po natin siya 'pag, na-ospital po tayo, naoperahan or 'pag bumili tayo ng gamot. Sa tingin niyo po ba yung 6,000 kasya na po ba? 'Di ba hindi po, baka 50,000 kulang pa po 'yan. Kasi, sa, check-up pa lang po kasi inaabot na po tayo ng libo-libo. So ayun po mga mentors, yun po yung gagawin natin 'pag may kausap tayong clients. Ipa-realize din po natin kung bakit, sobrang importante na makapag-barley po sila kaysa gumastos ng malaki sa mga gamot or sa pag-o-ospital po nila. Kaya ayun po, 'yan po yung mga puwedeng isagot po natin sa mga clients po natin, bigyan natin sila ng, realization po kung bakit, maganda po na ma-try po nila yung barley po natin. And then sabihin na lang din po natin diyan mga mentors kasi yung barley po kasi natin no, ₱1,000 po kasi siya. So madalas po diyan sasabihin ng ibang clients natin, sobrang mahal naman ng barley. So ang puwedeng isagot natin diyan mga mentors, "Ma'am, sir, ito pong ₱1,000 po, we are paying po, for the benefits po ng barley po natin, not for the price po." So yung 1,000 po mga mentors, para po ito sa, health po natin, para po ito sa benefits po ng barley. Hindi po natin binabayad yung 1,000 para po sa presyo lang ng barley. Para po ito dun sa benefits po ng barley na alam po naming makakatulong po sa inyo sa mga health concerns niyo po. So gano'n po yung gagawin natin pakikipag-usap sa mga, clients po natin, mga mentors. Realization lang po talaga kasi dun po natin makukuha yung ibang mga clients po natin. Mare-realize po nila sa sarili nila na, kailangan po nila ng barley and sobrang, hindi po pala mahal yung barley. So ayun po, and last na po mga mentors, mamiso din po tayo mga mentors. Kasi hindi po lahat mga mentors tinuturo po natin hindi po kasi lahat nakikita po natin sa trainings po. So, puwede pong gawin din natin, mamiso tayo sa iba, lalo sa mga kakilala natin na nagfe-Facebook ads din po. Gano'n din po kasi yung ginawa natin mga mentors. Kaya po, yung ibang tips na nakalagay dito, na-share ko po sa inyo. Ito po kasi mga mentors ay natutunan lang din natin sa ibang mentors natin. So, namiso lang din po tayo. And maganda din po dito mga mentors, halimbawa po 'pag may lumabas po sa Facebook feeds niyo po na ads po ng iba, puwede niyo po siyang, i-check mga mentors. Mag-chat po kayo. Halimbawa 'pag may ano, lalo 'pag mayroon niyang automated replies, tignan niyo mga mentors, i-check niyo kung paano sila sumagot. Kasi gano'n po yung ginawa ko mga mentors, do'n ko na-discover yung automated replies. Actually na-discover ko po yung, automated replies na yan sa Facebook ads po ni, Mentor June Clark, kung kilala niyo po si Mentor June Clark. Sobrang lakas po kasi ng ads nun mga mentors, so na-curious po ako. Paano ba ang ginagawa ng mentor na 'to? Paano ba siya sumagot sa mga clients? So ayun mga mentors, noong lumabas po sa Facebook feeds ko yung ads niya, nag-inquire ako mga mentors. Sabi ko ay clinic-click ko po lahat ng mga automated replies na diyon. So nakalagay doon how to order, how to become a member. So gano'n po yung ginawa ko mga mentors. Chineck ko kung paano siya sumagot and kung paano yung itsura ng automated replies niya. Kinopya ko lang po mga mentors. Kasi 'di ba nga sabi dito copy mentor lang po tayo. Kasi kung effective sa kanila, i-apply din po natin. Kaya gano'n po yung ginawa ko. And yung isang ads ko din po mga mentors kanina na pinakita ko yung isang, effective na ads ko po, nakita ko lang din po yun sa Facebook mga mentors. Meron akong nakitang isang ads na, um, parang picture lang po siya na animated ta's gumagalaw-galaw lang po yung ibang words ta's sabi ko, "Ay, bakit ang ganda ng performance ng ads na 'to? Bakit ang taas ng engagement niya?" So sabi ko mga mentors, "Sige nga kopyahin ko nga din 'to." So ayun mga mentors, gumawa po ako ng sarili kong gano'ng, um
ganong animation na picture. Animated picture lang po yun mga mentors, pero alam niyo po ba, yun po yung isa sa pinakamalakas kong ad mga mentors. Ang dami ko na nabenta dun mga mentors. Alam mo, 7 seconds lang po siya na picture na by animation na gumagalaw. Pero ang dami ko na pong nabenta dun mga mentors, and sobrang baba lang po nung cost per message niya. Kaya ayun mga mentors, maganda po talaga na kung may makita po tayo na pwede nating pagtanungan or pagkopyahan ng pwede po nating i-apply sa ads natin, pwedeng-pwede po natin siyang gawin mga mentors. And so ayun lang po mga mentors, patapos na po yata tayo. And ayun, dahil Facebook ads po yung topic natin, iwanan ko lang po ulit itong sinasabi dito ni um, Meta Ads founder ni Mark Zuckerberg. So sabi po niya dito mga mentors, the biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking a risk. So ayun mga mentors, di ba sabi ko nga kasi dito mga mentors, mag-try and try po tayo sa Facebook ads po natin. Kasi hindi po lahat ng tinuturo po namin ay magiging effective din po porque tinuro namin sa inyo. So may mga times po talaga mga mentors na hindi po siya magiging gano'n ka-effective. Lalo 'pag first week mga mentors, sobrang hina pa po niyan. Lalo kasi sa akin mga mentors nung nag-start po ako, 1 week na po parang wala pa po siyang production. So alam niyo po ang ginawa ko mga mentors, um, binago ko po inayos ko po yung ads ko. So palit po ako ng ibang information do'n lalo dun sa targeting mga mentors. So ayun po, dun na po tayo nakakuha ng bent po natin kasi alam ko nag-start po tayo ng ads August 28, and then nakabenta po tayo mga mentors September 4 na po mga mentors, and ang maganda po diyan mga mentors, yung nabenta ko po na yun 8 boxes po agad. 8 boxes po yun mga mentors, unang benta po natin from ads. So ayun, um, sobrang ganda po talaga 'pag inaral din po natin yung Facebook ads. So try and try lang din po tayo, and mag-take risk lang din po tayo kasi yung risk nga po natin dito mga mentors is yung risk po na hindi po siya makabenta agad or yung hindi po siya maging effective di porke tinuro po namin. So yun yung mga risk na kino-consider po natin dito. So maganda po try and try pa din po tayo, mag-explore pa din po tayo kasi dun po natin malalaman kung ano po yung magiging effective po sa atin na ads. And sabi pa dito, take the risk or lose the chance mga mentors. So kung ikaw po pipiliin mga mentors, risk taker po ba tayo or mag-settle na lang po tayo sa kung ano yung nakagawian po natin? Kasi 'pag hindi tayo nag-take the risk, mawawalan po tayo ng chance mga mentors. So paano 'pag yung gagawin sana nating risk ay yun na pala yung magbabago sa buhay po natin. So sayang naman po yung chance na na magiging successful lang sana tayo dito sa ginagawa nating negosyo. So ayun mga mentors, take the risk lang po talaga. And pero sa pag-take po natin ng risk mga mentors, kailangan lang din po ready po tayo sa magiging consequence po niya kasi hindi po lahat ay magiging maganda yung resulta niya. Pero ang maganda naman po dito na nag-take the risk po tayo ay ayun nga po mas matututo po tayo mga mentors. And ayun po i-add ko lang din po pala kanina dun sa pamimiso 'no. Mamiso lang po tayo ng mamiso mga mentors kasi dito po sa negosyong ginagawa natin, knowledge is power po mga mentors. So maganda po dito 'pag madami madami po tayong alam. Pero hindi yung mga alam po natin ng mga na yan mga mentors, dapat din po i-apply din po natin. So yun lamang po mga mentors, and iwanan ko lang po sa inyo yung Bible verse po na pinanghahawakan ng company natin. So ayan po ulit, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So ayun lamang po mga mentors, ang tagal ko na po palang nagsasalita dito. So thank you so much po sa pakikinig. Salamat po sa 37 million participants po natin. So again, this is Brian. I am an agent of hope and I am worldwide po mga mentors. So thank you po mga mentors. Back to you po Mentor Marie Chris. Thank you so much, Mentor Brian. Thank you, Mother So much, Mentor Brian. So much, Mentor Brian. Thank you, Mentor Galing lakas ng Rachel. God resolution. Thank bless you, Ms. Brian, and everyone. congrats to Mentor Thank you, Mentor Rachel. Thank you, Mentor God Brian. bless everyone. God bless Team EA. God bless. Bless. Bye-bye. Bye-bye, mga Good mentor. night. Bye-bye. Bye-bye.